Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sus Mariosep. Naging isang imahe si Mateo, sumugod mula sa likuran ng hukbo ng mga demonyo. Dahil dito, ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang makakaya, ang enerhiya ng espada ay gumagala ng walang harang, direktang tinamba ang isang malaking guhit. Nagdagsaan ang mga halimaw ng buong lakas at nag-iingat na sila at hindi pinapansin ang kanilang mga nasa likuran. Walang laman ang likuran ng hukbo. Sumugod na sa ilalim ng mga pader ng lungsod ang mga commander ng Origin Deity Realm sa oras na ito. Sa likuran ay karamihan ay mga nilalang na Grotto Profound Realm at Heaven Glimpse Realm. Si Mateo, isang tao at isang espada, ay maituturing na isang tigre na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa, pumapatay hanggang sa dumilim ang langit at lupa. Sa harap niya, walang kalaban na kayang tumagal kahit isang palitan ng atake. Direktang sumugod palabas ang One Sundering Stars at sinalakay ang isang malaking grupo ng mga demonyong sundalo. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng panaghoy. Hindi maganda. May isang hukbo ng tao na palihim na umaatake sa likuran. Hukbo na ako. Iisa lang ang tao. Isang tao. Ano pa ang hinihintay? Sama-sama kayong sumalakay at patayin siya. Inukit ni Mateo ang epekto ng isang hukbo ng mag-isa. Napakabilis ng kanyang pag-atake. Di nagtagal, sumugod siya sa gitnang rehiyon ng hukbo ng mga demonyo. Parami ng parami ang mga kalaban na kanyang nakakaharap. Mayroon pang ang ilang commander na binubuo ng libu-libong katao na ang lakas ay umabot na sa kasukdulan ng Heaven Glimpse. Pero matapos makalusot si Mateo sa middle stage Heaven Glimpse, ang kanyang lakas ay lubos na tumaas. Ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse na may dakilang pagkumpleto ay makapagdudulot lamang ng kaunting hadlang sa kanya. Masyadong mabilis ang kanyang movement technique. Hindi man lang nahabol ng mga Grand Completion Heaven Glimpse powerhouses ang kanyang mga yabag. Hindi maganda. Bilisan ninyo siya. Gusto niyang wasakin ang mga demonyong pana. Sigaw ng isang commander na binubuo ng 1,000 katao. Isang grupo ng mga demonyong sundalo ang nagulat sa takot, hinarangay ng daanan ni Mateo na parang tubig alon. Tama ang sinabi ng 1,000 taong commander na iyon, ang target ni Mateo ay ang mga pana ng demonyo na nagpapaputok ng Fiend Dragon Throwing Spears. Ang bagay na ito ay nagdulot ng labis na pinsala sa mga sundalong tao. Kung hindi dahil sa mga demonyong pana na ito, imposible ring maakyat ng mga demonyong sundalo ang mga pader ng lungsod ng ganito kabilis. Tama nga, gumana ang taktika ng pagkulumpon. Hinaranggan ng hindi mabilang na mga demonyong sundalo ang daan ni Mateo. Malakas ang lakas ni Mateo, pero isa lang naman talaga siyang tao. Hindi maaaring tuluyang mapatay ang mga halimaw na sundalo sa unahan. Sa wakas, bumagal ang takbo ni Mateo. Ilang daang talampakan pa rin ang layo niya mula sa mga demonyong panang iyon. Ngunit ang distansyang ito na ilang daang talampakan ay parang nasa dulong bahagi na ng abot tanaw. Nakapatay siya ng isang malaking kayeg at mas marami pang mababangas na sundalo ang muling hamarang. Hindi na niya kayang sumugod. Napakalakas ng taong ito. Gumamit ng taktika ng pagkukumpulan para mapagod siya hanggang sa mamatay. Sama-sama kayong sumalpok. Hindi na siya makakatakas. Ang pagtakbo ng mag-isa, gaano man kalakas, para na ring paghatid ng sarili sa kamatayan. Patayin, patayin, patayin. Patayin ang taong ito. Hindi lamang natakot ang mga halimaw na ito dahil sa pagpatay kay Mateo, kundi mas lalo pa nitong pinasigla ang kanilang malademonyo na kalikasan, lahat ay sumugod na parang mga baliw. Hey! Taktikang human wave, di ba? Tumawa ng malamig si Mateo. Ngunit hindi bumagal ang paggalaw ng kanyang mga kamay, patuloy na inaani ang buhay ng mga demonyong sundalo. Mula sa pagsalakay ni Mateo hanggang ngayon, ilang dosenang paghinga lamang ang kailangan. Daan-daang tao na ang napatay ni Mateo. Ang ganitong uri ng kabagsikan ay halos kayang makipagkompetensya sa isang maliit na hukbo. Ngunit kahit na makamit ng maliit na hukbo ang resultang ito, tiyak na malilipol din sila ng mga halimaw sa oras na ito. Pero ligtas naman si Mateo sa mga sandaling iyon. Hinahabol ang buwan.
Sa gitna ng karamihan, biglang lumitaw ang figure ni Mateo, sumugod patungo sa isang maringal at kumpleto na libong taong commander ng may hindi maisip na bilis. Hindi kailanman inakala ng commander na may 1,000 tauhan na kaya pa rin palang magpakawala ni Mateo ng ganito kagandang galaw kahit kinubkob siya ng lahat. Path! Dahil hindi handa, ang kanyang ulo ay direktang pinasabog ni Mateo, at nanghihinang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nagulat ang mga mababangas na sundalong iyon hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Isang makapangyarihang commander na binubuo ng 1,000 katao ang natama ng isang bala sa isang palitan ng putok. Medyo kakaiba talaga ang taong ito, di ba? Sa maikling panahong ito na tila nalilitong, mabilis na sumugod si Mateo patungo sa mga pana ng demonyo na parang kidlat. Ang layo na 100 talampakan ay isang kislap lamang para kay Mateo. Putok! 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 Parang kidlat na nagpakawala si Mateo ng ilang sundering stars, direktang pinuputol ang mga pana ng demonyong iyon. Bagamat makapangyarihan ang mga panang iyon ng mga demonyo, ang mga ito ay isa lamang malalalim na sandatang pangkubkob na may gradong divine artifact, na may mahinang kapangyarihang depensa. Sa lakas ni Mateo, ang pagsira sa kanila ay isang pagkumpas lamang ng kamay. At sa oras na ito, ang tuktok ng mga pader ng lungsod ay nasa isang mainit na yugto na. Parehong partido ay nasa isang estado ng labanang mano-mano. Ang mga powerhouse ng Origin Deity Realm na direktang napatay sa hukbo ng tao, lahat ay walang kapantay ang lakas. Ngunit sa ganitong uri ng digmaan, ang mga Origin Deity Realms ay hindi matatalo. Sa sobrang matinding labanan, mapapagod sila ng husto dahil sa mga sundalong tao. Kaya naman, kailangan nila ng patuloy na daloy ng mga karagdagang puwersa upang sumali bago sila tuluyang makasulong ng walang pagpipigil. Ngunit biglang natuklasan ng mga commander ng Origin Deity Realm na tila kakaunti lamang ang hukbo ng mga demonyong sumama sa kanila. Bukod pa rito, bakit tumigil sa pagpapaputok ang Fiend Dragon Throne Spears? Nang lumingon sila pabalik, agad na nanlamig ang kanilang mga puso. Nasa mga pader sila ng lungsod, malinaw na ang sitwasyon sa ibaba sa isang sulyap. Sa likuran ng hukbo ng mga demonyo, isang malaking bilang ng mga sundalong demonyo ang nahulog sa isang malaking gulo. Ano ang nangyayari? Ang malaking pangkat ng mga demonyong sundalo ay malamang na hindi bababa sa 5 hanggang 6,000 katao. Lumagpas na sa 10,000 ang natalo ng lahing demonyo dahil sa paulit-ulit na pagsalakay. Wala pang 20,000 katao ang natitira. 5 hanggang 6,000 tao ang sabay-sabay na nakatali, ang kanilang kasalukuyang bilang ay hindi na kasing dami ng mga sundalong nagtatanggol sa hilagang lungsod. Sa ganitong sitwasyon, paano nila masasakop ang lungsod? Dahil sa matinding pinsalang natamo ni Larry mula sa higanteng pana, ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Sa oras na ito, nakasagupa na niya si Vincent. Bagamat kaya niyang pigilan si Vincent, ang pagnanais na tapusin ang kabilang panig sa loob ng maikling panahon ay napakahirap gawin. Sa loob ng ilang panahon, ang magkabilang panig ay talagang nahulog sa isang pagkakatabla. Umasa ang mga tao sa kalamangan sa heograpiya at sa wakas ay napaglabanan ang pagsalakay ng lahing demonyo. Nagpakawala ng matinding hatek-hatek ang magkabilang panig sa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Sus Mariosep! Bakit hindi pa nauubos ang banal na asensya ng taong ito? Malapit na sa 1,000 katao ang patay sa ating pangkat, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalakas pa rin. Maaari kayang ang banal na dagat ng lalaking ito ay hindi matutuyo magpakailanman. Halos mawalan na ng pag-asa ang mga demonyong sundalong iyon. Gumagamit talaga sila ng mga numero para ubusin ang banal na asensya ni Mateo. Pero mayroon na silang 1,000 kataong pangkat na namatay, at si Mateo ay puno pa rin ng espiritu at enerhiya, nang hindi nawawala ang kahit kaunting anyo ng banal na asensya. Gustong kabkuban nina 5 hanggang 6,000 commander si Mateo, ngunit hindi nila naabutan ang teknik ng paggalaw ni Mateo. Parang isdang putik si Mateo, malayang nagpapabalik-balik sa hukbo. Walang sino man ang makahuli sa kanyang figure. Unti-unting lumipas ang panahon, at sa wakas ay hindi na nakatiis si Mateo. Nang makita ito ng 1,000 commander na iyon, bawat isa sa kanila ay natuwa, parang tinurukan ng mga pampasigla, umuungal ng malakas. Sumigaw ang isa sa kanila, malapit na siyang matapos. Itaas ang inyong mga baba, patayin ninyo siya.
Ang mga demonyong sundalong iyon ay matagal nang nasa labanan hanggang sa puntong pagod na sila. Nang makita ang sitwasyon, bawat isa sa kanila ay labis na nasasabik, at nagkukumpulan patungo kay Mateo na parang tubig alat. Patuloy na pumapatay sa loob ng isang araw at isang gabi, ang banal na asensya ni Mateo ay halos papalapit na sa kailaliman. Gayunpaman, nakamit na ang kanyang layunin. Hey! Tama na ang paglalaro ni Lolo Croswell, hindi na siya nakikipaglaro sa inyong lahat. Tumawa ng malakas si Mateo, gumagalaw ang figure, direktang lumilipad pataas sa kalangitan. Paglipad gamit ang espada. Labis na namangha ang mga demonyong iyon. Gumastos sila ng halos 1,000 tao bago tuluyang naubos ang banal na asensya ni Mateo. Pero agad siyang lumipad palayo. Patayin. Sa sandaling iyon, isang nakabinging ungol ang umalangaw-ngaw mula sa masukal na kagubatan. Agad na namutla ang lahat ng mukha ng mga demonyong sundalo. Nandito na ang mga reinforcement. 1472. Sa likod ng hukbo ng halimaw, dumating ang malatubig taas na hukbo ng tao na may kasamang dagandong. Ang pagdaragdag ng mga karagdagang sundalo ay tuluyang nawala ng huling bakas ng pag-asa ang halos gumuguhong hukbo ng mga demonyo. Sa sandaling sumugod ang hukbo ng tao, agad na nagkawatak-watek ang hukbo ng mga demonyo. Ang laban ng pagkubkob ay nauwi sa isang panig na pagpatay. Araw-araw ng mabangis na labanan, ang lahi ng Diablo ay matagal nang nasa bingit ng pagbagsak. Dahil sa muling pagdaragdag ng mga reinforcement sa oras na ito, direkta silang natalo. Sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, ang tingin ni Larry ay nagpapakita ng isang anyo ng kawalan ng pag-asa nang makita niya ang nakayayanig na sigaw ng digmaan. Alam niya na ang 30,000 sundalong ito ay itinuturing na ganap na bumagsak dito. Larry, ayalay mo ang buhay mo. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumipad sa ere at dumating, diretsyong tumungo kay Larry. Nang makita ni Vincent ang pagdating, sinabi niya ng may kaaya-ayang pagkagulat, Panginoon Thompson Wo. Matagal na siyang parang palaso sa dulo ng paglipad nito sa ilalim ng malakas na atake ni Larry, na para bang malapit na siyang matalo. Ang biglang pagdating ni Thompson ay sa wakas ay nakapagpahinga na lamang siya ng maluwag. Ang Thompson na ito ay tiyak na ang dakilang general ng nagtatanggol na hukbo ng Kangding City, isang eksperto sa kalahating hakbang na Divine Lord. Ang kasalukuyang Thompson ay mayroong mabilis momentum, habang si Larry ay malubhang nasugatan na. Ang lakas ng dalawang tao ay hindi magkapareho. Isang palitan lang ng salita at napigilan na si Larry sa lahat ng aspeto. Sa hukbo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Frank. Sa ilang araw na ito, mabilis siyang tumakbo araw at gabi, at sa wakas ay nakapagdala na rin siya ng mga karagdagang sundalo sa tamang oras. Kung hindi, ang resulta ay magiging napakasama para isipin. Matapos maligtas sa natural na bangin, pinapante siya ni Mateo sa lungsod ng Kangding upang humingi ng karagdagang sundalo. Nang mga oras na iyon, naramdaman ni Frank na huli na ang lahat. Ngunit iginiit ni Mateo na utusan siyang pumunta, sinasabing tiyak na makakarating sila. Hindi niya inaasahan na talagang nakarating sila. Ngunit nang makita ang kalungkutan ng sitwasyon ng labanan dito, maging si Frank ay hindi maiwasang maantig. Ang nagtatanggol na hukbo sa mga pader ng lungsod ay mukhang hindi gaanong kalakihan, kaya paano nila nalabanan ang 30,000 hukbong ito ng mga demonyo? Kailangang malaman ng isa, ang mga depensa ng hilagang lungsod ay hindi maihahambing sa lungsod sa timog. Lahat ng uri ng kuta ay hindi maihahambing. Sa sitwasyon kung saan ang mga bilang ay lubhang naidisbentaha, ang totoo ay nanatili pa rin sila ng napakatagal. Bigla, naalala ni Frank ang kalmado at mahinahong mukha ni Mateo, at hindi niya maiwasang magulat sa loob-loob niya. Maaari kayang gawa ni Mateo. Imposible. Isa lang siyang tao, paano niya malalabanan ang 30,000 sundalo ng lahing demonyo? Bigla, damako ang tingin niya sa mga nawasak na pana ng mga demonyo, at hindi niya maiwasang magulat ng husto. Napakalinaw, imposible para sa mga gwardya sa hukbo na sumugod palabas para sirain ang mga demonyong pana. Kung gayon, sino ang sumire sa mga panang devil? Hindi naman maaaring ang mga demonyong sundalo mismo ang sumire nito, di ba? Maaari kayang si Mateo talaga ito. Huminga ng malalim si Frank. Habang iniisip niya ito, mas malamang na ganito nga.
Pinagmasdan niya ang paligid, ngunit hindi niya makita ang figure ni Mateo. Ang hukbo ng lungsod ng Kangding ay parang isang bulldozer, direktang sumusugod mula sa gitna ng hukbo ng mga demonyo. Sa oras na ito, hindi na kailangang isara ng mahigpit ng lungsod ng tide drain ang mga tarangkahan ng lungsod. Matapos umatras si Vincent, inutusan niya ang mga tao na direktang buksan ang mga tarangkahan ng lungsod bilang pagsalubong sa hukbo ng lungsod ng Kangding. Iwan ng 5,000 katao, ang iba ay susugod lahat sa katimugang lungsod at ipagtatanggol ang Tide Rain City hanggang kamatayan. Sa ere, malinaw na sabi ni Thompson. Dahil sa isang bala lang na pinatay sila ng hukbo ng lungsod ng Kangding, ilang libong katao na lang ang natitira sa hukbo ng mga demonyo. Iniwan ng 5,000 katao kasama ang nagtatanggol na hukbo ng hilagang lungsod, sapat na ito upang linisin ang gulo. Sa panig ng katimugang lungsod, walang pinipili pa rin ang kanilang pambobomba, naglalaban ang magkabilang panig hanggang sa dumilim ang langit at lupa. Ang hukbo ng mga demonyo roon ay talagang napakarami. Hindi nila kayang patayin ang kahit isang dulo. Larry, humanda kang mamatay. Ngayon, natisod ka agad sa isang patibong. Huwag mong sisihin ang general na ito sa hindi pagiging magalang. Tumawa ng malakas si Thompson at sinabing. Ang aura ni Larry ay lalong hamina, na para bang malapit na siyang matalo. Malamig siyang sumangot at sinabing, gusto mo ba akong patayin? Panaginip ka. Heavenly Fiend Blood Escape Grand Release. Biglang nag-iba ang buong katawan ni Larry. Isang ulap ng dugo ang bumalot sa kaluluwa ng demonyo, at agad na lumipad palabas ilang milya ang layo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Thompson, hindi inaasahan na may ganoong baraha pa rin pala si Larry. Pero napakabilis ng pagtagas ng dugo ni Larry. Dahil sa kanyang teknik sa paggalaw, hindi niya ito nahabol. Habang nakatingin sa direksyon kung saan nakatakas si Larry, bumantong hininga si Thompson at sinabing, sayang naman. Patakasan mo na ang lalaking yan. Sa hinaharap, malamang hindi na natin maiiwasan ang pagdanas ng maraming problema. Isang halimaw na pumapasok sa gitnang rehiyon ng sangkatauhan. Bukod pa rito, ito ay isang kalahating hintong makapangyarihang pag-iral ng Divine Lord Realm. Mahirap talagang sabihin kung ano ang magiging mga kahihinatnan. Lumapit si Vincent upang bumati sa oras na ito, habang magkahawak ang mga kamay ay sinasabi, Panginoong Thompson, ang mga taong ipinadala natin ay pinatay lahat ng mga halimaw, paano mo nalaman ang balita? Akala ko pa nga patay na tayo ngayon. Natigilan si Thompson at sinabing, hindi ba't ikaw ang nagpadala kay Frank? Natigilan din si Vincent at sinabing, Frank. Pamilyar ang pangalang ito. Naaalala ko na ngayon. Hindi ba siya nagmanman sa mga kilusang militar? Siya nga pala. Malaki talaga ang naitulong ng batang ito sa pagkakataong ito. Hindi nakabalik si Frank pagkalipas ng mahabang panahon, inakala pa nga ni Vincent na matagal na siyang namatay sa kamay ng mga demonyo. Tutal, dahil sa lakas niya, napakataas ng posibilidad na matuklasan siya ng lahi ng mga demonyo. Siyempre, sinabi ng mga sundalong bumalik na mayroon pa ring kasama si Frank. Ngunit nasa unang yugto pa lamang siya ng Heaven Glimpse Realm at hindi na siya maaaring gumanap ng kahit anong papel. Hindi na siya nagbigay pansin. Hindi niya inaasahan na si Frank pala ang humingi ng dagdag na sundalo. Ang laki talaga ng kontribusyon na ito. Si Changman, taga-timog na lungsod, ay buong pagmamalaking nakatayo sa ibabaw ng mga pader ng lungsod at sinabi sa malinaw na boses, Sandcliffe, nabigo na ang iyong tukana. Ang 30,000 tropa ng halimaw na nagmula sa natural na bangin ng Fiend Calling Ridge ay tuluyan ng nalipol. Napatay na si Larry. Dumating na ang mga karagdagang tauhan ng Kangding City. Gusto pa ba ninyong lahat na magpatuloy sa pakikipaglaban? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Sandcliffe at sinabi niya ng may pagtataka, imposible. Ang panig na iyon ni Fiend Calling Ridge ay naghanda ng 100,000 sundalo, paanong naging 30,000 lang? Ang konklusyong ito ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Kahit na lumabas ang impormasyon, paano magiging 30,000 ang 100,000 sundalo? Pero, kung titingnan ng siksik ang mga karagdagang puwersa sa tuktok ng mga pader ng lungsod, hindi niya kayang hindi maniwala. Malamang natuluyan ng nalipol ang hukbo ng demonyo sa hilagang lungsod. Kasalukuyang nalulumbay si Sandcliffe hanggang sa gusto na niyang samuka ng dugo. Ano nga ba ang problema sa orihinal na maayos na plano?
Ang ilang dekada ng paghahanda ay nauwi sa isang matinding pagkatalo, paano siya magbibigay sulit sa mga nakatataas kung siya ay babalik na? Mahigit kalahati ang natalo niya sa pagkakataong ito, mukhang malapit na niyang buksan ang mga tarangkahan ng lungsod sa timog, ngunit biglang dumating ang mga karagdagang sundalo, na direktang naging dahilan upang maging wala ang kanyang maraming araw ng paglampas sa madugong labanan. Ang kampanyang ito ay sadyang natalo ng hindi maintindihan. Hindi alam ni Sandcliffe na ang mga sinabi niya ay ikinagulat din ni Changman. Fincalling Ridge, ang panig na iyon ay mayroon palang 100,000 sundalong demonyo. Naniniwala siyang hindi talaga siya magsisinungaling ni Sandcliffe sa oras na ito. Kung gayon, saan napunta ang iba pang 70,000 sundalo? Kung 100,000 sundalo ng halimaw ang darating, kahit na matagal pa siyang handa, matagal na ring nasakop ang hilagang lungsod. Ilang libong tao laban sa 100,000 tao, ang conclusion ay walang anumang kapanapanabot na pangyayari. Ang digmaang ito ay tunay na napanalunan din ng isang aksidente, na panalunan ng napakalaki. Para bang may isang di nakikitang malaking kamay na tumutulong sa kanila sa likuran. Mariing pinigilan ni Changman ang pagkamangha sa kanyang puso at walang pakialam na sinabi, siguro matagal nang nahulog sa likas na bangin ang 70,000 halimaw na iyon. Sandcliffe, kung gusto mong magpatuloy sa pakikipaglaban, sasamahan ka ng goo na ito hanggang sa huli. Ang ekspresyon sa mukha ni Sandcliffe ay labis na pangit. Habang nagpupumiglas ng matagal, sa wakas ay nagngingit-ngit siya at sinabing, buong hukbo, makinig kayo. Umatras kayo. Umungol. 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 Sa ibabaw ng mga pader ng lungsod ay narinig ang lahat ng masisigawan at mapangakit na hiyawan ng nagtatanggol na hukbo. 1473. Sa pader ng lungsod, ilang libong sundalo ang tumangala sa tore ng gate. Napakarangya. Pinagmasdan ni Changman ang paligid at sinabi sa malinaw na boses, sa labanang ito, ginamit ng mga opisyal at tauhan ang kanilang buhay upang itaboy ang isang kaaway na ilang beses na mas malaki. Ipinagmamalaki kayong lahat ng general na ito. Makapangyarihan ang dakilang general. Makapangyarihan ang dakilang general. Makapangyarihan ang dakilang general. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng mga opisyal at kalalakihan, anupat niyanig ng ingay ang kalangitan. Mahahalata na bawat isa sa kanila ay labis na nababalisa, kasama na si Changman. Sa labanang ito, ang buhay at kamatayan ay nakasabit sa isang sinulid. Isang hakbang na lang at ang kahihinatnan nito ay ang pagkawasak ng lungsod at pagkamatay ng mga tao. Ngumiti si Changman at sinabing, kayong lahat ang makapangyarihan, mga anak ko. Mula bukas, ang 3 hukbo ay gagantimpalaan ayon sa kanilang mga merito. Gayunpaman, ang pinakadakilang bayani na nagbigay ng malaking serbisyo sa labanang ito ay siyang nakatayo sa tabi ko sa oras na ito. Marahil marami sa inyo ang hindi nakakakilala sa kanya, ngunit alam ninyong lahat na siya ang unang nakatukla sa lahi ng Diablo na sumasalakay mula sa Fincalling Ridge. Siya rin ang nagdala ng mga karagdagang tauhan ng Kangding City, sa kalamang nito napigilan ang nagngangalit na alon. Siya ay tinatawag na Frank. Sa tabi ni Changman, tila medyo hindi mapakali at wala sa lugar si Frank. Hindi pa rin siya sanay sa eksenang ito kung saan libo-libo ang nakatingin sa kanya. Kamahalan, hindi ako ang dapat papurihan ng opisyal na ito. Hindi ako ang pinakadakilang bayani sa labanang ito. Biglang naglakas loob si Frank at sinabing. Inakala pa nga ni Changman na mahinhin si Frank, tinapik ang balikat nito, at natatawang sinabi, huho, kung kredito mo yan, sa iyo yan, walang makakaagaw niyan. Kung hindi dahil sa pagpapadala mo ng mga tao para magdala ng balita, matagal nang nasakop ang hilagang lungsod. Kahit ang general na ito ay kailangan ding ilibing sa loob ng hukbo. Sa isang banda, ipinagtanggol mo ang napakaraming teritoryo sa likuran natin. Nang makita ni Frank na sinabi ito ni Changman ng may time na pag-aalala, lalo siyang natakot at dali-daling nagsalita, kamahalan, ang labanang ito ay hindi talaga kredito ng opisyal na ito. Pero sa iba. Kung hindi dahil sa kanya, malamang nalipol na ang ating pangkat noon sa Fincalling Ridge, at imposibleng makabalik at makapag-ulat. Baka sa mukha ni Changman ang pagkagulat nang marinig iyon at sinabing, may iba pa ba? Sino yan?
Sabi ni Frank, ang pangalan niya ay Mateo, isang tao lang na dumaan sa fiend-calling rage. Walang sawang ibinahagi ni Frank ang mga pangyayaring naganap sa panahong ito, dahilan para mapabuntong hininga ang lahat. Ang pagpuksa sa mga pangkat ng mga halimaw, ang pagbagsak sa bangin at ang hindi pagkamatay, ang pagputol sa landas ng pag-atres ng lahi ng mga halimaw. Ang serye ng mga aksyon na ito ay parang isang mito o alamat para sa lahat. Akala ko noong una ay isang ekspertong tao ang palihim na nagligtas sa amin. Pero kalaunan, habang iniisip ko pa, lalo akong nababaliw. Malamang, ang taong agad na pumatay sa 5 kapitan ng demonyo noon ay si Mateo. Bukod pa rito, nang umalis ako, naisip kong huli na ang lahat para humingi ng karagdagang puwersa. Pero sinabi niya sa akin ng buong katapatan at kataimtayman na tiyak na makakarating ang mga karagdagang puwersa sa tamang panahon. Sinabi rin ni Frank ang sarili niyang mga hula. Naguguluhan pa rin si Changman dati. Bakit naging 30,000 ang hukbo ng lahing demonyo na may bilang na 100,000? Pero nang marinig niya ang sinabi ni Frank ay saka lamang niya bigla na pagtanto. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang bibig ni Vincent at sinabing, "Kamahalan," sa sinabi ni Frank, "pakiramdam ko ay kakaiba rin ito." Sa totoo lang, noong unang araw na kinubkob ng mga halimaw ang hilagang lungsod, ang sitwasyon ng labanan ay napakakritikal na. Ilang beses nilang nilundag ang mga pader ng lungsod, ngunit ang mga halimaw na sundalong iyon ay pawang mahina at mahina. Isang suntok lang at sila ay natamba. Dahil dito, ganoon kami nagtatanggol sa loob ng ilang araw. Kalaunan, sinimulan ni Larry ang pagsalakay, ang mga commander na iyon ay sumugod na sa tuktok ng mga pader ng lungsod. Ngunit ang likuran ng kanilang hukbo ay tila nagulo, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila sinamantala ang sitwasyon upang pumasok sa labanan. Sinabi rin ni Frank, "Nakita ko ang mga nawasak na pana ng halimaw sa likuran ng hukbo ng halimaw. Marami ring namatay sa likuran ng hukbo, pero wala akong nakitang kahit isang sundalong nagtatanggol sa Tide Rain City." Habang tumatagal ang pag-uusap ng 2 taong ito, lalo namang nag-aalala si Changman. Ang lahat ng ito ay parang isang kwentong panggabi ng mga Arabo, ngunit ang resulta ng mga pangyayaring umuunlad hanggang sa puntong ito ay lubos ding makatwiran. Gayunpaman, isang martial artist sa Heaven Glimpse Realm ang nagdikta ng digmaan na binubuo ng ilang daang libo. Ito. Medyo eksaherado, di ba? Anong klaseng tao ba talaga ito, Mateo? Ang mga bagay na ito ba talaga ay kayang gawin ng isang tao lang? Para lang itong paglikha ng mga ulap sa pamamagitan ng pagpihit ng mga kamay, at pag-ulan sa pamamagitan ng isa pa. Siya lang ang nag-iisang nang ibabaw sa digmaan. Kahit si Lord Changman ay hindi kayang gawin ang ganitong bagay. Siguro'y isinugo ng langit ang Mateo na ito para iligtas tayo. Sabi ni Frank, si Mateo ay isa lamang Heaven Glimpse Realm, maaari kayang pinatay niya ng mag-isa ang likuran ng hukbo ng mga demonyo. Ang lalaking ito ba ay may 3 ulo at 6 na braso? Nagulat ang mga opisyal at mga tauhan hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig, isa-isa silang nag-iisip tungkol sa bayaning ito sa likod ng mga eksena na hindi pa nakikita, ngunit iniligtas niya silang lahat. Huminga ng malalim si Changman at sinabing, "Frank, hindi naman sa hindi ka pinaniniwalaan ng general na ito, pero totoo na napakahirap paniwalaan ng mga sinabi mo. Dahil balak sumali sa hukbo ang munting kaibigang si Croswell, iniisip ko kung nasaan na siya ngayon." Ngumiti si Frank ng mapait at sinabing, "Pagkatapos ng malaking labanan, patuloy ko rin siyang hinanap, ngunit hindi ko siya makita." Nang wala nang maisip ang gagawin ang lahat, isang malakas na boses ang umalangaw sa kalangitan ng lungsod. Nakaalis na ang bayani, lahat ay lumuhad ng 3 beses bilang pasasalamat sa silangan. Hindi malakas ang boses, ngunit parang dumadagandong na kulog na umaabot sa pandinig ng lahat. Sino? Sino ang nagsasalita? Wala na ang bayani. Sinasabi ba nitong umalis na si Mateo? Patungong silangan. Hindi ba't patungo iyon sa direksyon ng fiend-calling rage? Bakit siya pumunta roon? Tanga ka ba? Hindi ba't sinabi ni Frank na ang bayani ay malayang makakagalaw sa ibabaw ng natural na bangin? Hindi. Sandali, siya. Napunta siya sa lahi ng mga demonyo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat nang mapagtanto nila ang problemang ito.
Para sa mga tao, ang teritoryo ng lahing demonyo ay katumbas ng isang ipinagbabawal na lupain. Walang sino man ang nangahas na pumunta roon. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Changman at yumuko siya sa langit at sinabing, sinusunod namin ang utos ng Panginoong Zia. Lord Zia. Sino si Lord Zia? Nabalitaan kong may isang powerhouse ng Divine Lord Realm na nakadestino sa Tide Rain City, pero ngayon ko lang siya nakita. Maaari kayang ang Tide Rain City ay talagang mayroong kapangyarihan sa Divine Lord Realm. Kung mayroong isang makapangyarihang Divine Lord Realm, bakit hindi siya kumilos kung napakarami na ng ating mga nasawi? Oo. Halos tuluyan na tayong nalipol, hindi ko rin nakitang kumilos ang Divine Lord Realm Powerhouse. Agad na pumukaw ng talakayan ang boses na ito. Ayon sa mga alamat, ang Tide Rain City ay mayroong isang malakas na depensa mula sa Divine Lord Realm. Pagkatapos lang ng labanang iyon, wala nang nakakita sa kapangyarihan ng Divine Lord Realm. Sa paglipas ng panahon, ito rin ay naging isang alamat. Siyempre, marami ring tao ang nagalit sa kanilang mga puso. Bakit hindi kumilos ang makapangyarihang Divine Lord Realm noong ganito kalakas ang labanan? Dumilim ang ekspresyon ni Changman. Habang iniipon ang banal na diwa, sinabi niya sa seryosong boses, tumahimik kayo para sa akin. Ang kanyang prestihiyo sa hukbo ay napakataas. Dahil sa dagandong na ito, ang mga sundalong iyon ay agad na tumahimik na parang mga sikada sa taglamig, ngunit ang kanilang mga mukha ay mayroon pa ring galit na mga tingin. Sumulyap si Changman sa lahat at sinabi sa seryosong boses, tunay ngang may nakakulong na si Lord Zia, isang Divine Lord Realm Powerhouse, sa Tide Rain City. Maaari kayang iniisip ninyong lahat na walang Divine Lord Realm Powerhouse sa hukbo ng lahing demonyo. Alam ba ninyong lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagkilos ng mga Divine Lord Realm Powerhouse? Nangangahulugan ito na wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Kung mamamatay ang Tide Rain City, makakaligtas din o mamamatay si Lord Zayag kasama ang Tide Rain City. Sa wakas ay natahimik ang mga sundalo dahil sa gugulong na parang kulog na boses ni Changman. Ngayon, sundin ang utos ng Panginoong Zia. Makinig ang lahat ng opisyal at tauhan sa utos, magbigay ng 3 yukbo sa silangan. Malinaw na sabi ni Changman. Humabog. Pagkatapos magsalita, unang lumuhad si Changman. 1474. Isang kulay dugong liwanag ang tahimik na naglaho sa masukal na kagubatan. Isang ulap ng itim na gas ang unti-unting namuo at naging anyong tao. Mabuti na lang at may mga pagkakataon akong naranasan. Kung hindi, maituturing na nawala na ang buhay na ito sa Tide Rain City. Gayunpaman, masyadong malala ang pinsala ko. Kung walang ilang dekadang paggaling, malamang na hindi ako makakabawi ng lubusan. Finsoul Secret Art, paikliin mo ang buhay ko. Ang ulap ng dugong iyon ay unti-unting namuo at naging anyong tao. Sino kaya ito kung hindi si Larry? Ngunit ang kasalukuyang Larry ay walang kapantay na kahinaan. Wala pang 10,000 bahagi ng kanyang kalakasan. Nakahinga ng maluwag si Larry at Bamulong, talagang natalo ang digmaang ito ng walang tugma o dahilan. Hindi ko man lang alam kung sino ang kalaban. Hay! Hindi na ako makakabalik sa lahi ng mga demonyo. Sa hinaharap, isa na lang akong nag-iisang espiritu. Dahil sa ganitong pagkatalo, kahit na bumalik si Larry, mahirap pa ring makatakas sa kamatayan. Pagkatapos ng araw na ito, maaari na lamang siyang maging isang malungkot na espiritu at unti-unting mabawi ang kanyang lakas. Sino ang nandyan? Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa masukal na kagubatan, dahilan para biglang mag-ulat si Larry. Dahan-dahang lumabas ang isang figure. Nanliit ang mga mata ni Larry. Isa pala itong tao. Nanlamig ang kanyang ekspresyon. Nang makita niyang ang dumating ay isa lamang tao sa Heaven Glimpse Realm, bahagyang kumalma ang kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang mga titig ay mabilis na naging mabangis. Ang taong ito ay maaaring maging pinagmumulan ng kanyang dugo at makatulong sa kanya na makabawi ng lakas. Hey, bata! Dumating ka sa tamang oras. Mabilis na gumalaw ang figure ni Larry, diretsyong sumunggab sa taong iyon. Swoosh! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagpunit sa hangin. Lumiit ang mga mata ni Larry, at umatras ng mas mabilis pa kaysa kanina.
Boom! Sa takot, nakipagpalitan si Larry ng suntok gamit ang sword light, diretsong lumipad pa atras. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng matinding takot habang nakatingin sa taong iyon at sinabi sa isang seryosong boses, "Sino ka ba naman?" Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang kalaban mo?" Nanliit ang mga mata ni Larry, nakatingin kay Mateo nang hindi makapaniwala habang sinasabi niya sa malalim na boses, "Ikaw yan." Imposible. Isang maliit na martial artist sa Heaven Glimpse Realm, paano ako matatalo sa mga kamay mo? Hindi, sandali, ikaw. Ikaw yung punk na tumalon mula sa bangin. Ikaw. Paano ka pa nabubuhay? Gulat na tiningnan ni Larry si Mateo. Pakiramdam din niya ay medyo pamilyar si Mateo. Maingat niyang pinag-isipan, hindi ba't isa siya sa 2 taong martial artist na tumalon mula sa bangin. Tumalon pababa ng bangin, ngayon, lumitaw na naman siya sa harap niya na buhay at malusog. Isa pa, sinabi talaga ng martial artist na ito ng Heaven Glimpse Realm na siya ang kalaban niya sa digmaang ito. Paano ito naging posible? Pakiramdam ni Larry ay medyo kulang ang utak niya ngayon. Natalo ba talaga siya sa isang batang Heaven Glimpse Realm? Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Wala akong kinalaman. Ngayon, may itatanong ako sa iyo. Kilala mo ba si Kanoo?" Mabibilang sa isang kamay ang mga powerhouse ng half-step Divine Lord sa isang kabiserang lungsod. Kahit sa loob ng hangganan ng isang imperial na lungsod, mayroon pa rin silang kaunting katanyagan. Kaya naman, direktang itinanong ito ni Mateo. Lumipat ang tingin ni Larry at sinabing, "Ikaw. Nakita mo na ba si Lord Kanoo dati?" Siya. Nawala na siya ng 1,000,000 taon. Ikaw. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at nakangiting sinabi, "Kilala mo talaga siya." Hey, mabuti naman. Nang makita ang masamang tingin ni Mateo, nagpakita si Larry ng takot. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Umatras si Larry ng ilang hakbang ng sunod-sunod at nagsalita ng may pagkataranta. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, "Anong gagawin? Hiniram mo ba ang kaluluwa mo para gamitin?" Lumipat ang tingin ni Larry at mariing sinabi, "Pangarap mo pa." Pagkatapos magsalita, biglang naging ulap ng dugo si Larry at gusto pa ring tumakas. Pero mas mabilis pa sa kanya si Mateo. Pagbitaw ng isang Sundering Stars, tinamaan nito ang ulap ng ambon ng dugo. Mabilis na gumalaw ang figure ni Mateo, direktang hinawakan ang bola ng malademonyo na kaluluwa ni Larry. Pagkatapos ng 10 paghinga, ang bola ng kaluluwa ng demonyo ay unti-unting naglaho ng walang bakas. Isang makapangyarihang half-step Divine Lord Powerhouse ang namatay sa mga kamay ni Mateo nang ganoon na lang. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang 2 mata, at ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkadismaya. Si Kanoo ay isang figure mula 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Larry ay isang nakababata pa lamang. Ang alam lang niya ay natanggap ni Kanoo ang utos ng City Lord ng Capone Capital City na hanapin ang mga spatial coordinate ng isang maliit na mundo. Sa huli, agad siyang nawala. Ang pagkawalang ito ay tumagal ng 1,000,000 taon. May kutob din si Mateo na susubukan niya ito, kaya naman hinaranggan niya si Larry. Hindi niya inaasahan na makakaani pala talaga siya. Mabilis ang bilis ni Larry, pero relatibo lang din iyon kina Thompson at sa iba pa. Matapos makalusot ni Mateo sa middle stage Heaven Glimpse, mas mabilis pa ang paglipad niya gamit ang sword maneuvering kaysa dati. Madali pa rin niyang mahabol ang malubhang nasugatang si Larry. Gang! Ang identity token sa katawan ni Larry pati na rin ang kanyang spatial ring, mga kagamitan sa pag-iimbak at iba pa, ay nahulog lahat. Casual na sinenyasan ni Mateo si Mateo na kinukuha ang mga bagay na ito. Pero hindi niya ito agad tiningnan. Malamig lang niyang sinabi, "Ang tagal na ni senior na nanonood, bakit hindi mo ipakilala ang sarili mo?" Isang figure ang dahan-daang lumabas, ang kanyang mga mata ay medyo nagulat nang sabihin niya, "Mukhang minamaliit ka talaga ng upuang ito. Hindi naman makatarungan na matalo si Larry sa ilalim ng iyong mga kamay." Ngumiti si Mateo at sinabing, malaki ang naitulong ng senior at nagpakahirap siyang panatilihing ligtas ang kuta sa Tide Rain City.
Ang pagpunta rito, hindi para pahirapan ang isang junior, di ba? Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang mismong makapangyarihang Divine Lord Realm na pumipigil sa kuta sa Tide Rain City, si Zia. Pero alam din ni Mateo na itong si Zia na nasa harap niya ay isa lamang kopya. Ang kanyang tunay na sarili ay hindi kailanman nang ahas na umalis sa Tide Rain City. Kung hindi, paano nagawa ni Mateo na magsalita ng ganito kakaswal? Kung may masamang balak itong si Zia, hindi kakayanin ni Mateo ang mga kahihinatnan nito. Sa katotohanan, nang papalapit si Dustless sa Tide Rain City, natuklasan niya ang pag-iral ni Zia. May bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata ni Zia nang sabihin niya ito nang may pagkagulat, "Hey, mukhang matalas ang iyong kaalaman, bata. Kailan pa kaya lumitaw ang isang nakababatang tulad mo sa aking sangkatauhan?" Tunay ngang katatakutan ng mga kabataan. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Napakabait naman ng senior." Ikinumpas ni Zia ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo kailangang maging alerto sa akin. Ang labanang ito ay dahil sa iyo. Kinakatawan ko ang daan-daang milyong buhay ng River Eternal Imperial City at nagpapasalamat ako sa iyo." Habang nag-uusap, pinagsalikop ni Zia ang kanyang mga kamay kay Mateo, na itinuturing na pagpapakita ng malaking paggalang. Kahit isa lamang itong clone, si Zia ay isang tunay na asol na Divine Lord Realm powerhouse. Ang magawa ito ay talagang hindi madali. Malamig na sabi ni Mateo, "Napakagalang naman ng senior. Ako, bilang miyembro ng sangkatauhan, ay dapat ding magambag sa sangkatauhan." Tumango si Zia at sinabing, "Kung titingnan mo ang hitsura mo, posible kayang gusto mong pumunta sa teritoryo ng lahing demonyo." Hindi rin ito itinago ni Mateo, sabay tango, may personal na problema itong si Crosswell, malamang hindi maiiwasan ang biyaheng ito. Sabi ni Zia, "Alam mo ba na ang mga tao ang pinakamababang lahi sa lupain ng lahing demonyo, nabubuhay sa ilalim ng tao? Kahit ang upuang ito ay hindi rin nangangahas na pumasok ng malalim." Ikaw. Hindi pa natatapos ang mga sinabi ni Zia, pero malinaw na ang kahulugan. Masyadong mahina ang lakas mo. Hindi angkop pumunta sa teritoryo ng lahing demonyo. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, "May kakayahan si Junior. Kaya, hindi dapat maging problema ang pagprotekta sa sarili ko." Naging seryoso ang tingin ni Zia at sinabing, "Dahil ganoon nga, hindi na kita pipigilan pa, mag-ingat ka." Tumango si Mateo at dahan-daang naglakad palayo. Sa itaas ng natural na bangin, si Mateo ay kasalukuyang naglalakad palayo ng marahan ngunit nakarinig ng isang nakakayanig na malakas na tunog na nagmumula sa direksyon ng Tide Rain City. Lungsod ng Tide Rain, mula umpisa hanggang katapusan, maraming salamat Bayani Crosswell sa iyong nakapagliligtas na biyaya. Lungsod ng Tide Rain, mula umpisa hanggang katapusan, maraming salamat Bayani Crosswell sa iyong nakapagliligtas na biyaya. Lungsod ng Tide Rain, mula umpisa hanggang katapusan, maraming salamat Bayani Crosswell sa iyong nakapagliligtas na biyaya. 1475. Ang Capone Capital City ang pinakahilagang kabisera ng Eminent Orchid Imperial City, na isa ring estratehikong lungsod militar. Ang dakilang labanan sa Tide Rain City na kakaganap lang, ay naglakbay mula rito ang hukbo ng demonyo. Nako, ang gwapo naman ng batang to. Umuwi ka na kasama si ate mamayang gabi. Sok-sok. Ang gwapo talaga ng batang ito, natutokso si ate. Gwapong lalaki, pumasok ka sa lungsod kasama si ate. Tumabi kayo, tumabi kayo. Kayong lahat, itong mga malaswang kupas na magagandang babae, gusto rin bang makipag-away sa inyong ina? Mga gwapo, sumunod kayo sa akin. Nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod ng Capone Capital City. 7 hanggang 8 babaeng mahilig sa pagmamahal ang nakapalibot sa isang bata at gwapong binata. Nagtulakan at naghihilahan ang mga babae, lahat ay gustong maagaw ang gwapong lalaking ito. Ang mga babaeng may lahing demonyo ay ibang-iba sa mga babaeng tao. Karamihan sa kanila ay napakabukas at walang pagpipigil. Tungkol naman sa mga bagay ng mga lalaki at babae, hindi sila nahihiyang pag-usapan ito. Sa pagkahumaling sa isang lalaki, papalibutan nila ito na parang mga bubuyog at paru-paro. Ang mga lalaking may lahing halimaw ay halos pangit at mababangges. Kaya naman, kapag paminsan-minsang lumilitaw ang mga magagandang lalaki, sila ay hinahanap-hanap ng husto ng mga babaeng ito.
Ang lalaking napapaligiran ng mga babaeng ito sa gitna ay isa lamang talagang napakagwapong lalaki kumpara sa ibang mga lalaki, ibang-iba talaga ang antas. Medyo kapareho lang talaga ng lebela ng lalaking ito si Mateo. Ang taong ito ay ang mismong Mateo na lumipad patawid sa natural na bangin at palihim na pumasok sa lahi ng mga demonyo. Ang kasalukuyang figure ni Mateo ay mas malakas kumpara dati. Ang kanyang mukha ay mayroon ding karagdagang bahid ng isang malupit at masamang anyo. Mukha siyang uhaw sa dugo. Matapos patayin ni Mateo si Larry, nakahanap siya ng isang paraan ng paglilinang ng demonyo sa loob ng kanyang storage ring. Pagkatapos, ginamit ni Mateo ang Chaos 7 Span Cannon upang gamitin ang pamamaraan ng paglilinang ng demonyo, at aktwal na ginawang diwa ng demonyo ang lahat ng banal na asensya sa kanyang katawan. Ang Chaos 7 Span Cannon ay sumasaklaw sa lahat. Kaya nitong magpalit ng kahit anong uri ng enerhiya. Matagal nang natuklasan ni Mateo ang aspetong ito. Natuklasan ni Mateo na ang Paste Divine Essence sa loob ng kanyang katawan ay tila mas mataas ang ranggo kaysa sa Divine Essence ng isang karaniwang tao. Hanggat handa siya, maaari niyang gayahin ang anumang uri ng pamamaraan ng paglilinang kung nais niya. Ang kasalukuyang Mateo ay naglabas ng malademonyong aura mula ulo hanggang paa. Wala itong pinagkaiba sa mga ordinaryong demonyo. Hindi lubos na masabi ng mga miyembro ng lahing demonyo na isa talaga siyang tao. Pero ang eksenang ito, pumukaw ng galit ng ilang mga lalaking may lahing halimaw. Hey, magandang bata, gusto kitang hamanin. Isang mukhang mabangis na lalaki ang direktang pumihil kay Mateo. Nako, Gordon. Isa kang maringal na 2-star Fiend General, pero gusto mong hamanin ang isang gwapong 2-star na nasa gitnang antas, hindi ka ba't walang hiya? Malungkot na sabi ng isang babaeng may lahing demonyo. Ang paghahati ng kaharian ng lahing demonyo ay pareho sa lahi ng tao. Medyo magkaiba lang ang mga termino. Mula mababa hanggang mataas, sila ay Fiend Soldier, Fiend General, Fiend Commander, Fiend Lord, Fiend King, Fiend Sovereign, Fiend Empyrean, at ang Heavenly Emperor ng lahing Fiend. Nakipagsulatan ng mga martial artist ng Heaven Glimpse Realm kay Fiend General. Ang Gordon na ito ay isang engranding pagtatapos ng 2-star Fiend General, na siyang engranding pagtatapos din ng Heaven Glimpse Realm. Tinitigan ng masama ni Gordon at malamig na sinabi, Huarong, kahapon, sinasabi mo pa rin na ako ay walang kapantay na kabayanihan at ako lang ang katulad ko. Ngayon, nahumaling ka pa sa isang magandang lalaki. Gusto siyang pasabugan ng iyong ama sa isang suntok lang. Tingnan mo kung sino ang bayani. Malapad na nakangiting sabi ng babaeng may lahing demonyo, Gordon, hindi ka magiging katulad ng mga tao, na gagawin ang walang katapusang debosyon sa isang araw na magkasama bilang mag-asawa habang buhay, di ba? Kahapon ay kahapon, ngayon ay ngayon. Hindi ba't sinasabi mo, guwapo? Nang marinig ito ni Gordon, mas lalong nagseselos siya, at namula ang mukha niya habang galit na sinasabi, magandang bata, tanggapin mo ang hamon ko kung matapang ka. Anong klaseng lalaki ka para magtago sa likod ng isang babae? Naiintindihan ko. Hindi ka naman talaga lalaki, gigolo ka lang, hahaha. Hahaha. Gordon, hindi ba't binyo bully mo ang mga tao rito? Isa siyang middle level na 2-star Fiend General. Paano siya magiging katapat mo? Oo, Huarong, nagkaroon din ng panandali ang pagnanasa ang babaeng ito. Kapag nagsawa na siya sa pakikipaglaro sa magandang lalaking ito, babalik siya sa tabi mo. Ang mga magaganda at mayayamang anak ng ating lahing demonyo, bukod kay Lord Perlan, lahat sila ay kaaya-aya sa paningin ngunit mga walang kwentang florera. Isang dampi lang ay mababasag na. Gordon, dahan-dahan lang. Ang mga alon ng tawanan sa paligid ay pawang nanunuya kay Mateo. Sa totoo lang, ayaw din ni Mateo na maging ganoon ka maverick. Hindi niya talaga kayang tingnan ang itsura ng mga lalaking may lahing demonyo. Kahit nakabilang si Mateo sa lahi ng tao, maituturing pa rin siyang isang gwapong lalaki. Sa ngayon, ang ganitong uri ng hitsura ay ang pinakamataas na kaya niyang tiisin. Para maging kamukha niya si Gordon, mas gugustuhin pa niyang mamatay. Biglang gumalaw ang isip ni Mateo. Isang grupo ng mga lalaki at kabayo ang dahan-daang nakasakay papasok sa lungsod. Ang nangunguna ay isang malamig at mayabang na babae. Ang mga ordinaryong babaeng may lahing demonyo, dahil sa kanilang mga pamamaraan ng paglilinang, ay kadalasang napakagaganda at mahilig sa pagmamahal.
Kapansin-pansin din ang kanilang hitsura. Pero ang malamig at mayabang na babaeng iyon ay ibang-iba ang dating sa mga may gulang na babaeng ito. Hindi siya kasing banayad at kasing buti ng mga babaeng tao, ni kasing maalay at walang pigil na parang mga babaeng may lahing demonyo. Walang kapantay ang kanyang kagandahan ngunit mayroon siyang kakaibang ligaw na kagandahan. Sa sandaling lumitaw siya, agad na namutla ang mga babaeng katabi ni Mateo kung ikukumpara. Si Miss Louie Jean pala. Sok-sok. Ang ganda talaga. Kung malalapitan ko lang siya, handa na rin akong maging multo. Bulong ng isang lalaking may lahing demonyo. Sampal. Isang malutong na tunog lamang ng paghampas ang narinig ng lahat. Ang ulo ng lalaking may lahing demonyong iyon ay sumabog na parang pakwan. Maging ang kanyang kaluluwang demonyo ay nagkalat din. Para siyang patay na patay. Dahil gusto mong maging multo, ibibigay ko ang hiling mo. Narinig ang malamig at nagyayelong boses ni Louie Jean. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay tahimik na parang mga sikada sa taglamig. Pagkatapos magsalita, pinatakbo ni Louie Jean ang kanyang nakasakay na mabangis na halimaw at dahan-daang nagmaneho patungo sa lungsod. Sumimangot si Mateo at sinabi sa malamig na boses, "Tara na." Natigilan si Gordon, noon lamang niya napagtanto na sa kanya nasabi ang hatol ni Mateo. Hey, nagalit ang maganda nating anak. Hindi ako nagmamadali. Kung may kakayahan ka, tanggapin mo ang hamon ko. Hahaha. Sabi ni Gordon sabay tawa ng malakas. Malamig na sabi ni Mateo, dahil gusto mo ng kamatayan, ipagkakaloob ko sa iyo ang hiling mo. Bigla, ang katawan ni Mateo ay umalangaw-ngaw ng may malademonyo na enerhiya, direktang naging isang imahe pagkatapos ng lahat, at sumugod patungo kay Gordon. Natatawa pa rin si Gordon noong una. Pero nang gumalaw si Mateo, hindi napigilan ang ekspresyon niya na magbago ng malaki. Masyadong mabilis. Gayunpaman, si Gordon ay isang mahusay na two-star Fiend General sa anumang antas. Hindi matatawaran ang kanyang lakas. Naging seryoso ang tingin niya. Itinaas ang iyang bakal na kamao, at sumugod papunta kay Mateo. Boom! Walang anumang kislap ang nagbanggaan ng dalawang tao. Diretso na lumipad paatras ang katawan ni Gordon, ngunit hindi gumalaw si Mateo. Nang makita ng iilang babaeng iyon ang eksenang ito, bawat isa sa kanilang mga titig ay nagpakita ng pagkamangha. Akala nilang lahat ay isa palang florera ng bulaklak si Mateo. Hindi nila inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas niya. Middle level 2 star laban sa high level 2 star, ang laki talaga ng kalamangan niya. Hindi pala malapag ang figure ni Gordon nang gumalaw muli ang figure ni Mateo. Paf! Sumabog ang ulo ni Gordon. Ang kaluluwa ng kanyang demonyo ay naduraj dahil sa layunin ni Mateo na gumamit ng espada. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, itinabi ni Mateo ang espada at dahan-daang naglakad papasok sa lungsod. Biglang nagising ang mga babaeng may lahing demonyo, lahat sa kanilang mga mukha ay nagpapakita ng walang kapantay na pagkahumaling habang sila ay nagkukumpulan na parang mga bubuyog. Naku, ang gwapo mo, hindi lang ikaw ang gwapo, ang lakas mo pa talaga. Tunay ngang ikaw ang prinsipe na kaakit-akit sa mga panaginip ko. Tao ito. Si Gordon na mahina, isang sibat na gawa sa pewter na kumikinang na parang pilak. Mukhang maganda ngunit walang silbi. Guwapo, napakalakas mo. Mahal na mahal ka talaga ni Huarong, umalis ka na kasama si ate. 1476. Lumayas ka. Nalungkot si Mateo habang malamig niyang sinisigaw ng iilang babaeng may lahing demonyo. Kumalat ang napakalamig na hanggaring pumatay. Ang mga babaeng may lahing demonyo ay pumuti na parang kumot at hindi sinasadyang umatras. Kung dati lang iyon, siguradong hindi nila seseryosohin ang pangungulit ni Mateo, sa halip ay lalapit at manligaw na lang sila. Pero ngayon, napatay ni Mateo si Gordon gamit ang dalawang espada. Sino pa rin ang mga ngahas na hindi siya seryosohin? Nagsilabasan ang lahat ng mga babae. Dahan-daang naglakad si Mateo mula sa gitna, patungo sa mga tarangkahan ng lungsod. Karaniwan na ang ganitong uri ng mga demonyong teritoryo ng lahi, ang pagpatay sa mga tao sa mga lansangan. Hindi man lang ito sinulyapan ng mga gwardya ng kabisera. Ang lahi ng mga demonyo ay ganito ang uri ng lugar.
Dito nagiging biktima ng malalakas ang mahihina hanggang sa ito ay naging nakakatakot. Hanggat malakas ka, makakakuha ka ng respeto. Kung ikaw ay masyadong mahina, sumuko ka o mamatay. Ganoon lang kadali. Kaya naman, wala kahit kaunting psikolohikal na pasanin si Mateo tungkol sa pagpatay kay Gordon. Papasok na sana si Mateo sa lungsod nang biglang harangan ng isang matandang lalaki ang kanyang daan. Kapatid, nakikita ng amo ng ating pamilya na mahusay ang iyong mga kasanayan at nais kanyang imbitahan na sumali sa pamilya ng mga tagahanga. Ano sa palagay mo? Diretso ang matandang lalaki sa punto. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na nagtanong, ano ang mga kondisyon? Sa loob ng mga lungsod ng lahing Monyo, kailangang sumali ang mga martial artists sa isang paksayon. Kung hindi, lalamunan sila hanggang sa wala nang matitira kahit latak. Sa pagpasok sa lungsod ngayon, maaaring magkalat ang kanilang mga bangkay sa mga lansangan bukas. Walang kapantay ang dalawang kamao sa apat na kamay. Gaano man kalakas ang isang tao, hindi nito kayang tapatan ang bilang ng mga tao. Sa kabisera, walang kakulangan ng mga powerhouse ng Origin Deity Realm. Kahit na si Mateo ang makasalubong nila, tiyak na kamatayan din ang mararanasan nila. Ngumiti ang matanda at sinabing, napakalakas ng kuya, kayang patayin ang Grand Completion 2-star kahit nasa middle level na 2-star. Sa ganitong antas ng lakas, natural na mas magaling ito kaysa sa ibang guest retainers. Sabi ng misis ng pamilya namin, basta't pumapayag kang sumali sa fan family, doble ang magiging trato sa iyo kaysa sa ordinaryong Grand Completion 2-star guest retainers. Bahagyang nagulat si Mateo, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon kay Luigi na nakasakay sa mabangis na halimaw. Tila matagal nang pinapansin ni Luigi ang kaguluhan dito. Nang makitang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang tinging iyon, ang katapangan, ang kabangisan, ang sigasig, ay siyang dahilan kung bakit hindi makatanggi ang mga tao. Sok-sok! Ibang-iba talaga ang dating ng babaeng may lahing demonyong ito kapag nakangiti. Madamdaming buntong hininga ni Mateo sa kanyang puso. Kinailangan aminin ni Mateo, hindi rin naman talaga mababa ang Luigi na ito kumpara sa walang kapantay na kagandahan ng sangkatauhan. Napaisip si Mateo at tumango, sige. Pero may kondisyon pa rin ako. Ngumiti ang matanda at sinabing, Sentimo, ano ang kondisyon doon, huwag mag-atubiling banggitin. Sentimo. Malamig na sinabi ni Mateo, gusto ko ng 5 alipin. Nang marinig ito ng matanda, natawa siya at sinabing, iniisip ko kung anong kondisyon iyon, kahit hindi mo banggitin ang bagay na ito, ihahanda rin namin ito para sa iyo. Ang mga panauhing tagapaglingkod ng pamilya Fan ay bibigyan ng tig-3 alipin. Para naman sa nakababatang kapatid, ikaw, natural na walang problema ang 5. Tumango si Mateo at itinuro ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa squadron ni Luigi, sabay sabing, sige, pero. Ang taong ito, gusto ko siya. Lumingon ang matandang lalaki para tumingin, hindi mapigilan ng kanyang mukha ang pagpapakita ng isang mahirap na tingin habang sinasabi, ito. Kahit na siya ay isang alipin, isa siya sa mga bantay ni Miss Luigi at lubos na pinagkakatiwalaan ng dalaga. Malamang. Hindi ito angkop, tama ba? Ngumisi si Mateo at sinabing, hey, ito ba ang sinseridad na sinasabi mo? Alam kong napakalakas ng fan family mo, pero hindi pa rin ito ang punto kung saan ako dapat pumunta. Hindi tayo pwedeng magkita ng mata, basta. Pagkatapos magsalita, ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at papasok na sana sa lungsod. Bigla, isang figure ang hamarang sa dinarianan ni Mateo. Si Luigi nga iyon. Ang pares ng magagandang mata nito ay nakatitig kay Mateo at nakangiting sinabi, isang alipin lamang ng lahing demonyo, ano ang masama sa pagbibigay ni Sir ng regalo? Dahil gusto siya ni Sir, kunin mo na lang siya. Sa lahi ng mga demonyo, ang mga tao at demonyo ay maaari lamang mabawasan sa pinakamababang ranggong alipin, gaano man kalakas ang kanilang lakas. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, si Miss Luigi pa rin ang prangka. Miss Luigi, makakaasa ka. Kung ano ang ibinabayad mo, hindi bibigwin ni Source Knight ang binibini. Kailangan ko lang ng mga utusan sa ilalim ko at kailangan ko ng isang may kakayahan at may karanasang kasama para pamahalaan ito.
Ang Source Knight ay ang pangalan ng lahing demonyo na ibinigay ni Mateo sa kanyang sarili. Binaligtad lang nito ang pangalang Mateo, isa. Napakaiba ng pangalang ito ni Mateo sa pangalan ng mga demonyo. Ngumiti si Luigi at sinabing, naiintindihan ni Luigi. Talagang ikinagulat ni Luigi ang lakas ng Ginoo. Sa hinaharap, mas aasa ako kay Ginoo. Lumingon si Mateo sa paligid at natawa ng malakas, nakita ba ni Miss Luigi ang kanilang mga hitsura? Walang humpay ang kanilang pagkainggit sa akin na magawa ang mga bagay-bagay sa tabi ni Miss Luigi. Si Source Knight ay isang lalaki rin. Karangalan ko na mapaglingkuran si Miss Luigi. Pero napangiti si Luigi nang marinig niya ito at sinabing, marunong talagang magsalita si Sir Source Knight. Kung gayon, bumalik na tayo sa pamilya ng mga tagahanga. Hinangaan ng mga demonyo ang malalakas. Ang lakas na ipinakita ni Mateo ngayon lang ay lubos na nakita ni Luigi. Isa pa, ang itsura ni Mateo ay gwapo, at kitang-kita rin ang personalidad ng babaeng demonyo. Ang malamig na kagandahang iyon ay parang isang namumulaklak na bulaklak sa oras na ito. Puno ng inggit ang mga tingin ng mga nakapalibot na tao kay Mateo. Sa buong Capone Capital City, kakaunti lang ang mga taong nakapagpatawa ng napakasaya kay Miss Luigi. Malinaw na pinaganda ni Mateo ang kanyang kalooban. Ang makipag-usap ng masaya kay Miss Luigi, kahit mamatay pa sila, handa pa rin sila. Lumapit si Luigi sa aliping may lahing demonyo at malamig na sinabi, sa hinaharap, susunod ka kay Sir Source Knight. Yumuko ang alipin at sinabing, opo, binibining Luigi. Nagbibigay galang si Long Zon sa Panginoon, dalawa. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo, at may bahid ng hindi maalis-alis ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pinilit ni Luigi na maglabas ng marka mula sa kanyang glabela, itinapat ito kay Mateo, at sinabing, ito ang selyo ng alipin ni Long Zon. Sa hinaharap, magiging iyon na siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat sa pagkabukas palad ni Miss Luigi. Mukhang matalino ang lalaking ito. Napilitan ako agad sa kanya. Ngumiti si Luigi at sinabing, si Sir Source Knight ay may matatalas na mata. Sa aking mga gwardya, siya ang pinakamatalino. Masaya rin si Mateo, at mahinahong tinanggap ito. Sa lahi ng mga demonyo, ang kahinhinan at kung ano-ano pa ay hindi kailanman ituturing na isang bertod. Sa halip ay hahamakin lamang. Dahil sa lakas, maaaring maging mayabang ang isang tao, maaaring maging tampalasan. Sa pamamagitan ng lakas, kayang tanggapin ng isang tao ang mga papuri ng ibang tao. Ang lakas ang lahat. Ang mga etikal na kodigo at mga prinsipyong moral, ang mga bagay na ito, ay pawang kalokohan sa teritoryo ng mga demonyong lahi. Sir Source Knight, balikan natin ang pamilya ng mga tagahanga. Sinakay ni Luigi ng mabangis na halimaw at ibinalik ang grupo ng mga tao sa pamilyang Fan. Ang pamilyang Fan ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Capone Capital City. Napakalaki ng lakas ng angkan. Si Luigi ang minamahal na anak ng pamilya Fan, ang napakagandang kagandahan ng Capone Capital City, na hinahangaan ng hindi mabilang na mga lalaking may lahing demonyo. Gayunpaman, natural lamang na hindi talaga nabighani si Mateo kay Luigi kaya pumayag itong sumali sa Fan family. Sa katotohanan, ang pagpatay ni Mateo sa mga tao sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod ay sadyang pagpapakita ng kanyang lakas para makita ni Luigi. Tama nga, matapos makita ni Luigi ang lakas nito, lumapit siya rito para hilingin ito. At ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Mateo ay para sa aliping ito, si Long Zon. Nang lumapit si Long Zon sa kanya, tumugon ang Sacred Dragon Token. Sa Heavenspan World, sino ang maaaring magdulot ng reaksyon sa Sacred Dragon Token? Ang sagot ay halata na noon pa. Hindi inakala ni Mateo na sa pagpunta niya sa Capone Capital City, makakakilala siya ng taong makakapagparamdam ng reaksyon sa Sacred Dragon Token. Isa, bagamat pareho ang hitsura ng pingin, magkaiba ang mga karakter. Pareho lang ang kanilang bigkas. Para hindi malito ang sinuman, nagpasya akong gumamit ng pangalang Ingles sa halip na paulit-ulit na gamitin ang Yuan Croswell at Mateo. Sa ganitong paraan, mas malinaw kung kailan siya tinatawag na isang demonyo. Dalawa ang Long sa Long Zon ay dragon, pahiwatig-pahiwatig. 1477
Pagbalik sa pamilyang Fan, natanggap ni Mateo ang token na kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang panauhing lingkod. Inayos nila ang tirahan nito, at nakatanggap din siya ng sweldo ng isang panauhing lingkod pati na rin ng 4 na alipin. Saka lamang ito itinuturing na tapos na. Pagdating sa patio kung saan siya tumuloy, pinaalis ni Mateo ang kanyang mga tagapaglingkod, at iniwan si Long Zon ng mag-isa. Ang kasalukuyang Long Zon ay mas matanda na kaysa sa clone na nakilala ni Mateo sa lupang Minana. Maliwanag, ang ilang taon na ito ng buhay alipin ay nagpabago sa kanya ng malaki. Kung hindi dahil sa reaksyon ng Sacred Dragon Token, hindi siya makikilala ni Mateo. Kung tungkol naman sa clone na iyon, natural lang na nalante ito sa pagitan ng langit at lupa. Imposibleng makadaan ito sa World Locking Gate at makarating sa Heavenspan World. Sinuri siya ni Mateo ng may natatawang tingin, na lalong nagpabalisa kay Long Zon. Sa lahi ng mga demonyo, kung hindi masaya ang amo, maaari nilang patayin ang alipin. Alam mo ba kung bakit kita pinatire mag-isa? Biglang bumukas ang bibig ni Mateo at sinabi. Pinagsalikop ni Long Zon ang kanyang mga kamay at naguguluhan, Guro. Dapat may mga bagay na ituturo. Ngumiti si Mateo at sinabing, Hey, hindi ko inaasahan na ang marangal na Panginoon ng lahi ng dragon ay napunta sa ganitong kalagayan ngayon. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Nanginig ang buong katawan ni Long Zon, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mateo, kakilakilabot na mga alon ang umuusbong sa kanyang puso. Bakit? Bakit sinasabi ito ng guro? Wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Long Zon. Sa Heavenspan World, maliban sa mga nanggaling sa Immortal Grove region ng magkakasama, walang nakakaalam tungkol dito. Pero agad itong sinabi ng bagong amo niya. Inilahad ni Mateo ang kanyang palad. Isang maliit at magandang pamalo ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi na nagawang manatiling kalmado ni Long Zon. Nanginig ang buong katawan niya, nakatitig ng mahigpit sa Sacred Dragon Token. Binuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagsalita. Hindi ka dapat maging pamilyar sa bagay na ito, di ba? Nakangiting sabi ni Mateo. Humabog. Lumuhad si Long Zon at nagbigay ng 3 malalim na pagyuko patungo sa Sacred Dragon Token. Nang iangat niya ulit ang kanyang ulo, natatakpan na ng mga luha ang kanyang mukha. Mahigit 100,000 taon, ang dating dagat ay naging mga taniman ng mulberry. Ngunit ang dating pinuno ng lahi ng dragon ay naging alipin ng iba, ang kanyang buhay at kamatayan ay sa kapritsyo ng ibang tao. Habang patuloy na kumakabog ang puso niya ng ilang panahon, paano pa kaya mapipigilan ni Long Zon ang sarili? Guro, maaari po bang? Maaari po bang nakapunta na kayo sa bayan ni Long Zon? Maingat na tanong ni Long Zon. Hindi niya makita ang tunay na sitwasyon ni Mateo at inakala pa niya na palihim na nakapasok si Mateo sa Immortal Grove World at nagkataon lang na nakuha niya ang Sacred Dragon Token. Hey! Tumawa ng malamig si Mateo. Ang Sacred Dragon Token ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Isang bugzo ng ipoypo ang pumailan lang mula sa lupa pataas, ngunit limitado ito sa loob ng saklaw na 30 talampakan. Naging seryoso ang tingin ni Long Zon at takot na takot niyang sinabi, ang sagradong token ng dragon. Kinilala ang Panginoon. Ito. Paano ito nangyari? Maaaring makalusot ng palihim ang mga miyembro ng lahi ng mga demonyo sa Immortal Grove World at makuha ang Sacred Dragon Token. Ngunit imposibleng makuha ang Sacred Dragon Token para kilalanin siya bilang Panginoon nito. Ang Sacred Dragon Token ay personal na ginawa ng sagradong ninuno na may kapangyarihang may lahing dugo. Kahit ang mga miyembro ng lahi ng dragon ay hindi rin maaaring makakuha ng pagkilala sa Sacred Dragon Token. Ang mga nakakuha ng Sacred Dragon Token upang kilalanin sila bilang amo nito ay ang mga Panginoon lamang ng lahi ng dragon. Pero ngayon, kinilala na ng Sacred Dragon Token ang isang halimaw bilang amo nito, paano siya hindi magugulat? Biglang nagbago ang aura sa katawan ni Mateo. Ang umiikot na malademonyo na enerhiya ay umatras na parang alon, at bumalik sa orihinal na Mateo. Halos mawala na ng malay si Long Zon. Tao ba talaga ang amo niya? Nagbalat kayo siya bilang isang halimaw at hindi talaga masabi ng lahat ng halimaw. Biglang lumino ang tingin ni Long Zon at gulat na sinabi, maaari kayang si Master.
ay lumabas mula sa Immortal Grove World. Ngumisi si Mateo at sinabing, hindi ka naman maituturing na masyadong tanga. Tama, pareho lang ako sa iyo, galing sa Immortal Grove World. Nagbago ang ekspresyon ni Long Zon at hindi makapaniwalang sinabi, imposible. Nawala na ang Heavenly Daw ng Immortal Grove World. Imposible nang may makadaan sa magulong daloy ng espasyo. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Mateo at sinabi niya sa malalim na boses, sinasabi ko lang sa iyo ang isang katotohanan, hindi ang pagkuha ng iyong tiwala. Huwag mong kalimutan ang kasalukuyan mong pagkakakilanlan. Nanginig ang buong katawan ni Long Zon, agad na nanginig ang kanyang aura, biglang naging walang kapantay na pagpapakumbaba habang sinasabi niya, patawarin mo po ang aking pagkakamali, guro. Bahagyang hangupa ang tono ni Mateo. Tumingin kay Long Zon at malamig na ngumiti, pakiramdam mo ba ay pareho tayo ng pinagmulan, at bukod pa rito, nakuha ko ang mana ng Sacred Dragon Token at dapat akong magpasalamat ng walang hanggan sa iyo, at palayain ka. Kumabog ng malakas ang puso ni Long Zon, at tuluyan ang bumagsak ang kanyang puso. Tama ang sinabi ni Mateo. Matapos siyang mabigla, palihim siyang natuwa. Dahil nakuha ni Mateo ang mana ng Sacred Dragon Token, bukod pa rito, nagmula ito sa Immortal Grove World, imposibleng hindi siya matulungan. Ngayon lang, labis ang tuwa ng puso niya. Pero ngayon, tila hindi pa rin tama ang sitwasyon. Ito. Hindi maglalakas loob ang hamak na ito. Asar na sabi ni Long Zon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo, at malamig na naglabas ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata habang malamig na sinasabi, kung hindi ko lang titingnan ang tungkol sa Sacred Dragon Token, sa sandaling makita kita, mag-iisip ako ng paraan para patayin ka. Isang matalas at malamig na hangering pumatay ang sumulpat ng harapan, na halos ikinasawi ni Long Zon. Hawak na hawak ni Mateo ang selyo ng alipin. Kailangan lang niya ng isang pag-iisip at mapapakalat ang kanyang kaluluwa. Huwag mong sabihin sa akin na kayong lahat, ang mga makapangyarihang deity realm na ito, ay hindi alam ang kalamidad ng demonyo sa Immortal Grove World. Tinalikuran ninyong lahat ang bilyon-bilyong buhay ng Immortal Grove World para sa sarili ninyong pagkamakasarili. Kaya sa anong batayan? Ililigtas ko kayo. Malamig na pagpapatuloy ni Mateo. Sa harap nila, ang mga makapangyarihang deity realm na umalis sa Immortal Grove, na puno ng hinanakit si Mateo sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanyang biglaang paglitaw, na nakarating sa deity realm sa huling sandali, ang buong Immortal Grove World ay malamang naging purgatorio na sana sa mundo ngayon. Tahimik si Long Zon na parang mga sikada sa taglamig at hindi nang ahas na tumanggi. Ang mahabang buhay ng isang alipin ang dahilan kung bakit siya naging lubhang maingat at mahiyain. Alam niya na ngayon pa lang, kung magsasalita pa siya ng isa pang salita, maaari itong magdulot ng isang nakamamatay na sakuna. Isalaysay mo ng detalyado ang mga pangyayari noon. Kung mayroon mang kaunting pagtatago, alam mo na ang kahihinatnan. Malamig na sabi ni Mateo. Hindi naglakas loob na magtago si Long Zon, sinasabi ang mga pangyayari noon ng eksakto kung ano talaga ang mga ito. Noon, sabik na silang umalis sa Immortal Grove World. Sa isang banda, ito ay dahil napinsala ang Heavenly Daw. Sa kabilang banda, ito rin ay dahil kinatatakutan nila ang lahi ng mga demonyo. Dahil noong panahong iyon, ang Immortal Grove World ay hindi na kayang magsilang ng mga powerhouse ng Origin Deity Realm. Wala na silang kapangyarihang harapin ang sakuna ng lahi ng mga demonyo. Ang dalawang bagay na ito ay parang dalawang malalaking bundok na may bigat sa puso ng lahat ng mga powerhouse ng Deity Realm. Sa wakas, pagkatapos ng isang ekwilibriyo na umabot ng 10,000 taon, lahat ng mga powerhouse ng Deity Realm ay nagkasundo na, at nakatakas palabas ng Immortal Grove Region. At ang matandang patriarka ng lahi ng dragon ay isa sa mga pangunahing miyembro na nagpabilis sa bagay na ito. Ang nagpasimula ng insidenteng ito ay ang grupo ng mga powerhouse ng Heaven Glimpse Deity Realm. Tinipon nila ang lahat ng powerhouse ng Deity Realm na maaaring tipunin sa Divine Realm at pinagplanuhan ang operasyon ng pagtakas na ito. Kung may sino man ang maglalakas loob na manatili sa Immortal Grove Region, sila ay magiging isang karaniwang target ng paghamak.
Ang kanilang layunin ay natural na hindi para sa pagsasaalang-alang ng lahat, ngunit ang pagkakaroon ng karagdagang tao ay magiging karagdagang katiyakan sa pagdaan sa magulong agos ng espasyo. Iyon ay isang paglalakbay na may siyam na pagkakataong mamatay at isang pagkakataong mabuhay. Isa pang makapangyarihang puwersa sa deity realm ay isa pang pag-asa na mabuhay. Maiisip kung anong uri ng lihim na motibo ang mayroon ang bawat isa sa operasyon noong panahong iyon. At ang tagpuan ay sa magulong dagat ng demonyo. Ang lugar na iyon ay ang tao at demonyo, ang sinaunang larangan ng digmaan ng dalawang lahi. Marami ring mga powerhouse ng deity realm ang nag-iwan ng kanilang mga pamana doon. Kalaunan, ang mahigit 100 taong ito ay dumaan sa magulong agos ng espasyo, sama-samang tumatakas mula sa Immortal Grove World. 1478. Sino ang nakaligtas at nakarating sa Heavenspan World? Paano ka napunta sa teritoryo ng lahing demonyo at naging alipin? Malamig na tanong ni Mateo. Nang marinig ang mga salita ni Long Zon, matagal nang nag-aalab sa galit ang puso ni Mateo. Mas gugustuhin pang mamatay ng grupo ng mga lalaking ito kaysa protektahan ang Immortal Grove World. Talagang makasarili sila ng husto. Nang maramdaman ang pag-usbong ng balak na pumatay sa katawan ni Mateo, labis na nabagabag si Long Zon sa kanyang kalooban. Noong panahong iyon, 7 tao ang nakaligtas. Pagkatapos naming makapasok sa Heavenspan World, lahat kami ay nagtamo ng matinding pinsala. Hindi namin matukoy ang aming lokasyon at hindi rin namin alam kung gaano katagal ang aming nilalakad. Sino ang mag-aakala na nakasagupa pala namin ang isang grupo ng mga slave trafficker? Ang aming mga pinsala noong panahong iyon ay napakalubha, wala kaming lakas para lumaban. Sa huli, pagkatapos naming dumaan sa ilang mga kamay at lugar, naibenta kami sa lahi ng mga demonyo. Sa pagitan nito, mayroon pa kaming 4 na kasama na namatay. Ngayon, ang mga nabubuhay pa ay 3 tao na lamang, sabi ni Long Zon. Malamig na ngiti ang sinabi ni Mateo, kayong lahat, bilang pinakamalakas na tao sa Immortal Grove World, ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad kapag may lumitaw, at mas gugustuhin pang mamatay kaysa handang labanan ang lahi ng demonyo. Ang bilyon-bilyong buhay ng Immortal Grove World ay halos isama upang maging alipin ng lahi ng demonyo. Ito. Marahil ang inyong kabayaran. Mahigit 100 powerhouse ng deity realm ang halos malipol, marahil ito na ang lahat ng itinakda ng langit. Nanginginig sa takot na sabi ni Long Zon, oo. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na nagsalita, bukod sa iyo, nasaan ang iba? Sabi ni Long Zon, may isa pa ring tao sa Capone Capital City. Ang isa naman ay pumunta sa Eminent Orchid Imperial City. Kung tungkol sa kanilang buhay at kamatayan, hindi ko alam. Tumango si Mateo at malamig na sinabi, tungkol sa pag-alis ng selyo ng alipin, maaari mo nang itigil ang pag-iisip tungkol dyan. Sa hinaharap, depende na iyon sa iyong pagganap. May dismayadong itsura si Long Zon, ngunit wala pa ring magawa, opo, guro. May sarili ring mga pagsasaalang-alang si Mateo sa hindi pag-aalis ng selyo ng alipin ni Long Zon. Isinantibi ang kanyang pag-alis sa Immortal Grove World, si Long Zon ay naging alipin sa loob ng 100,000 taon, ang malalim na nakaugat na kalikasan ng isang alipin ay tumatagos na ng malalim sa utak ng buto. Ang kasalukuyang Long Zon ay hindi na pinuno ng isang angkan noon. Para mabuhay pa siya hanggang ngayon, nakatali na siya sa makamundong karunungan at mad-ulash na sa sukdulan. Isa siyang ganap na alipors. Ang gayong tao, kapag natanggal na ang selyo ng alipin, hindi na niya malalaman kung kailan niya ito ipinagbili. Sige, ang tagal mo na pala sa Capone Capital City, may itatanong ako sa'yo. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, sino ang Panginoon ng lungsod ng Capone Capital City? Nasa Capone Capital City pa rin ba siya ngayon? Biglang tanong ni Mateo. Natigilan si Long Zon at umiling, ang Panginoon ng lungsod 1,000,000 taon na ang nakalilipas ay malamang patay na, hindi ba? Mahaba ang buhay ng lahi ng mga demonyo at napakahirap mamatay. Mga powerhouse na may klase ng Fiend Lord, ang kanilang lifespan ay umaabot pa ng ilang milyong taon at hindi madaling mamatay. Ngunit ang teritoryo ng lahing demonyo ay hindi kasing payapa ng sangkatauhan. Kahit sa pagitan ng dalawang kabiserang lungsod, nagsasagawa pa rin sila ng mga kampanya laban sa isa't isa.
Karaniwan din ang pagkamatay ng mga Panginoon ng lungsod sa labanan. Kunin na lang halimbawa ang Capone Capital City. Kung may isang taong nakalusot sa Fiend Lord Realm, malamang napupunta sila at homanin ang City Lord. Hanggat kaya niyang patayin ang Panginoon ng lungsod, magagawa niya itong palitan. Sa makatuwid, napakabilis ng pagpapalit ng mga pinuno ng teritoryo ng mga halimaw na lahi. Ang ilang mga Panginoon ng lungsod sa mga kabiserang lungsod ay maaaring magpalit pa ng ilang beses sa loob ng isang siglo. Ang Panginoon ng lungsod 1,000,000 taon na ang nakalilipas, halos napakahirap ng beripikahin. Pero dahil din ito sa angkin ng mga powerhouse ng lahing demonyo na parang mga ulap, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit na nakahihigit sa mga taong may parehong ranggo. Ang mga martial artist ng Tide Rain City ay kayang labanan lamang ang hukbo ng mga demonyo dahil pawang mga veterano sila sa 100 labanan. Ang mga ordinaryong tao, 3 o 4 na tao, ay maaaring hindi kayang harapin ang isang demonyong kapareho nila ng ranggo. Matagal nang alam ni Mateo ang lahat ng ito. Ang pagtatanong tungkol dito ay parang pag-iisip lamang na swertehin siya. Kung gayon, alam mo ba kung saan sa Capone Capital City ang pinakamadaling makakuha ng impormasyon? Tanong muli ni Mateo. Biglang sabi ni Longzon, gusto kong sabihin na ang impormasyong madaling makuha, natural lang na ang Blood Yamahol yan. Ang gusto ko lang naman ay magtanong tungkol sa intel mula sa kanilang lugar, malamang ay hindi ganoon kadali. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo at tumango, naiintindihan ko, umalis ka na. Sa Death Cultivation Space, tumulo ang pawis ni Mateo na parang mga patak ng ulan. Ang isa pang Mateo sa tapat niya ay umatake na parang kidlat, mas mabilis ang isang espada kaysa sa isa, at idinidiin na si Mateo hanggang sa dulo. Mahina ka, hindi ako naniniwalang hindi kita kayang patayin. Pumunta ka sa impyerno. Nagngalit ang ngipin ng clone sa puot, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakamamatay na liwanag. Isang chasing moon ang sumaksak sa dibdib ni Mateo ng kasing bilis ng kidlat. Mula noong unang beses na pumasok si Mateo sa Death Cultivation Space, matapos muntik nang makatakas sa kamatayan, ilang dosenang beses nang nakapasok si Mateo sa Death Cultivation Space. Sa bawat pagkakataon, sumasayaw siya sa talim ng kutsilyo, kasama ang Diyos ng kamatayan. Pero sa bawat pagkakataon, napakaliit ng kaya niyang tapusin ang clone. Dahil nga rito kung bakit mabilis ang pag-unlad ni Mateo. Para sa kanya na matapang na lumaban ng mag-isa sa gitna ng hukbo ng demonyo, pumatay ng 1,000 tao, at umalis pa rin ng mahinahon, ito ay hindi mapaghihiwalay sa pagsasanay na ito para sa kamatayan. Kung dati lang, kayang patayin ni Mateo si Gordon, pero hindi niya talaga magagawa iyon ng walang kahirap-hirap. Hindi naman talaga gaanong naituturing ang lakas ni Gordon sa lahi ng mga demonyo. Hindi rin ito gaanong mas magaling kaysa kay Alex. Paano naging ganoon kadali ang pagtalon sa mga kaharian patungo sa labanan? Sa bawat pagpasok ni Mateo sa Death Cultivation Space, talagang nailalabas niya ang lahat ng potensyal niya. Dahil hindi niya matatalo ang clone, maaari na lamang siyang mamatay. Kaya naman, sa tuwing papasok siya, kailangan niyang umunlad. Kahit maliit na bahagi lang iyon. Paglalayag laban sa agos, sumulong man o umatras. Maliban na lang, ang pag-urong na ito ay walang hanggang kapahamakan. Unti-unting umibig si Mateo sa pakiramdam na may kasamang kamatayan. Natuklasan niya na ang Heavenly Empyrean Immortal Grove na ito ay isa lamang henyo para makaisip ng isang mahimalang paraan ng paglilinang. Dahil sa bawat pagpasok niya, marami siyang inaani. Ang pakiramdam na makaligtas sa ilalim ng matinding mga kondisyon ay sadyang napakaganda. Imposibleng maging kasing tapang ni Mateo noong pumasok siya sa Selfless Realm noong panahong iyon. Sa bawat panalo niya, halos hindi na niya ito matanggap. Siyempre, sa ganitong uri ng mapanganib na cultivation, hindi pa dalos-dalos na papasok si Mateo. Hindi yun naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Sa tuwing makakakuha siya ng pakinabang mula sa labanan o paglilinang, papasok siya rito at homanin ang sarili. Sa ilalim ng matinding mga kondisyon, nagawa ni Mateo na gawing tunay na lakas ang mga natamong ito. Unti-unting umuunlad sa bawat pagkakataon, naiipon araw-araw at buwan-buwan, ito ay isang malaking pag-unlad. Sa labanang iyon laban sa lahing demonyo, nakapatay si Mateo ng 1,000 tao.
Medyo mahirap itong makamit sa pamamagitan ng pagpapagaan ng loob. Para kay Mateo, paano niya nagawang palampasin ang ganito kagandang pagkakataon para sa pag-unlad? Ngayong sumali na siya sa fan family, itinuring na siyang maayos na ang kanyang pamumuhay. Doon lang siya nagkaroon ng oras para hasain ang sarili. Sa gitna ng ugnayan ng buhay at kamatayan, may kaunting pag-unawa si Mateo, ang kanyang figure ay mabilis na lumalabas na parang kidlat. Ang parehong buwan na naghahabol. Pero mas mabilis at mas matalas ang galaw ni Mateo. Nauna akong umabot kahit na mas huli ang paglulunsad. Paf! Tumagos ang espada ni Mateo sa dibdib. Walang sariwang dugong damaloy palabas, ngunit ang clone ay tumingin kay Mateo nang may puot at malungkot na sinabi, "Bakit? Bakit mo ako natatalo sa bawat pagkakataon? Ako. Darating ang araw na papatayin kita." Ang kopya ng Death Cultivation Space ay talagang nagdala ng mga alaala noong nakaraang pagkakataon. Paulit-ulit na pinilit ng clone si Mateo hanggang sa limitasyon, ngunit sa bawat pagkakataon ay natatalo siya sa ilalim ng mga kamay ni Mateo. Ang mga negatibong emosyon ay naiipon na sa isang napakalakas na antas. Pinunasan ni Mateo ang pawis sa kanyang noo at sinabing may bahagyang ngiti, "Sige, hihintayin kita." Ang kopya ay may dalang matinding pag-aatubili at naglaho. Pero medyo tuwang-tuwa si Mateo habang sinasabi niya, ang pangalawang patong na langit ng Sword Daulos, sa wakas ay nalinang na hanggang sa kahangahangang pagtatapos. 1479. Sa galaw na ito na Sundering Stars, ang pangunahing kahulugan ay nasa salitang chop. Habang hinahabol si Moon, sa galaw na ito, ang pinaka-importanteng kahulugan ay nasa salitang saksak. Isang diretsong ulos, at maaari itong mag-evolve sa milyon-milyong galaw. Gayunpaman, ang kanilang core ay ang saksak na karakter pa rin. Ang talino sa iba't ibang taktika ay nakasalalay sa talino ng isang ina. Ang mahigpit na pagsunod sa bawat galaw at kilos ay maglilimito lamang sa sariling pag-unlad. Matapos ang maringal na pagkultibo ng ikalawang patong ng langit ng Sword Daulos, tumaas muli ang lakas ni Mateo. Matapos patayin muli si Gordon, tiwala si Mateo na sapat na ang isang galaw. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Long Zhan mula sa labas, "Guro, hinihiling po ni Binibining Luigi na makita kayo." "Naiintindihan ko," walang pakialam na sagot ni Mateo. Nang makita niya si Luigi, mayroon pang dalawang Heaven Glimpse Realm martial artist sa likuran niya. Nang makita ng 2 taong iyon si Mateo, naging masama ang tingin nila. Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso. Malamang na mga bisita rin ng pamilya fan ang mga lalaking ito, at alam nilang doble ang sweldo niya kaysa sa kanila, at lahat sila ay medyo nagalit. Mula roon, nagdulot sila ng galit sa kanya. Sa tabi ni Luigi, mayroon pang isang batang lalaking may lahing halimaw. Sinuri niya si Mateo at sinabi kay Luigi, "Luigi, ito ba ang ekspertong sinasabi mo? Mukha siyang napaka-ordinaryo lang." Inikat ni Luigi ang tingin sa kanya at sinabing, "Yufan, maayos mo lang ang pamamahala sa mga tao mo. Mga tao ko, hindi mo na kailangang mag-abala pa." Ngumiti si Yufan at sinabing, "Sige, sige, wala akong pakialam, wala akong pakialam. Pero kailangan mong sabihin ng diretso, ang gwapo talaga ng batang ito. Mamaya, may magseselos pa." Tumikim si Luigi at sinabing, "Ginagawa nila ang sarili nila, ano ang kinalaman nito sa akin?" Ang Yufan na ito ay ang tunay na nakatatandang kapatid ni Luigi. Mababa ang katayuan ng mga babaeng may lahing demonyo at hindi pinahihintulutang gamitin ang apelyido. Kahit na ang hitsura ni Luigi ay maituturing na parang isang dalagang nasa langit, wala ring exception. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya kay Mateo, "Brother Source Knight, sasali kami ni Big Brother sa pagtitipon ni His Highness Kurlan. Bakit hindi kayo sumama sa amin ni Lionel at Larvin?" Natural lang na walang dahilan si Mateo para hindi pumayag at tumango siya bilang pagsang-ayon. Akala ni Mateo noong una ay hindi naiintindihan ng mga aristokrata ng lahing demonyo ang mga gawaing pampanitikan at ang City Lord Manor ay talagang napakaburara. Pero nang pumasok at tumingin siya, tuluyan niyang binago ang pagkakaintindi niya sa lahi ng demonyo. Mga peking bundok, pavilion, terasa, tulay, umaagos na tubig, kung pagsasama-samahin, hindi sila kahit kaunti nakahihigit kumpara sa mga tirahan ng sangkatauhan.
Wow! Ang gwapo naman ng nakababatang kapatid mo. Sok-sok, sabi ng lahat. Ang nakababatang kapatid na si Luigi ay dalisay at marangal, ibang-iba sa mga babaeng may lahing demonyo. Mukhang sinusunod mo ang payo mo. Sa unahan, isang lalaki at isang babae ang lumapit para salubungin sila. Nang makita ng babaeng iyon si Mateo sa likod ni Luigi, agad na nagningning ang dalawa niyang mata, isang pares ng magagandang mata ang sumulyap sa katawan ni Mateo. Ang babaeng ito ay walang kapantay na kaakit-akit. Ang kanyang hitsura ay talagang kapantay ni Luigi. Pero nanlamig ang tingin ng lalaking iyon, ang tingin niya kay Mateo ay puno ng napakalamig na intensyong pumatay. Namula ang mukha ni Luigi sa mga sinabi ng babaeng iyon at napaluwa siya, anong sinasabi ni Elder Sister Hilda Lian? Si Source Knight ang bagong recruit kong guest retainer. Hinailan ni Hilda ang kamay ni Luigi at nakangiting sinabi, naiintindihan ko. Paanong hindi maiintindihan ng ate? Habang sinasabi niya, lumapit siya sa tainga ni Luigi at marahang sinabi, ang gwapo talaga ng nakababatang kapatid na ito, bakit hindi? Pahiramin si ate para maglaro ng 2 araw. Sumulyap si Luigi kay Mateo, medyo pangit ang ekspresyon habang sinasabi, Ate Hilda, kung magpapatuloy ka sa pagbibiro ng ganito, aalis na si Luigi. Kumunat ang noo ng lalaki at mas lalong hindi siya natuwa. Pero nagsalita pa rin siya, Hilda, hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ni Luigi, migil ka na sa pagbibiro. Ang lalaking ito ay may makitid na mga tampok at eleganteng kilay, isang pambihirang gwapong lalaki na nagmula sa lahing demonyo. Kumpara kay Mateo, mas malala pa siya ng isang baitang. Ang taong ito ay walang iba kundi ang batang Panginoon ng City Lord Manor, si Kurlan. Lumingon si Hilda at inikot ang kanyang mga mata kay Kurlan at sinabing, mabuti kung kuya, tinutulungan kita, paano mo ako nagagawang maging ganito kabangges? Pero hindi siya pinansin ni Kurlan at malamig na sinabi lang, Yufan, Luigi, pakiusap sa loob. Di nagtagal, pumasok ang ilang mga disipulong may lahing demonyo na nakasuot ng marangyang damit, at binati nila si Kurlan, silang dalawa. Pero nang makita nila si Mateo sa likod ni Luigi, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng mga tingin na parang nakamamatay. Malinaw na tinitingnan nilang lahat si Mateo bilang tanging piraso ng karne ni Luigi, kaya't ang kanilang puot ay lalong lumalakas. Si Mateo ay mayroon lamang lakas na 2-star Fiend General ngunit nagawa niya maging panauhing lingkod ni Luigi. Hindi sila maniniwala kahit pabugbugin mo sila hanggang mamatay. Sa kanilang pananaw, tiyak na nakuha ni Mateo ang kanyang posisyon dahil sa kanyang hitsura. Nang makita ang mga tingin ng mga batang Panginoon, nagpalitan ng tingin sina Lionel at Larvin, kapwa nagpapakita ng mapanghamong mga ngiti. Sa mga mapang-asar na tingin na ito, si Mateo ay mayroon ding walang kwentang tingin. Gwapo lang naman ako, at kasalanan ko pa. Sino ang nagutos sa inyong lahat, mga halimaw na ito, na magmukhang ganito kabiguan sa paningin ng inyong mga magulang? Pagkatapos ng isang maikling kwentuhan, may nagmungkahi, kamahalan Kurlan, malapit nang matapos ang oras. Simulan na natin ang sparring. Mahilig makipaglaban ang lahing demonyo. Natural lang na hindi nila kayang alisin ang mga away sa ganitong uri ng pagtitipon. Pero bahagyang ngumiti si Kurlan at sinabing, naglalaban-laban dito at doon araw-araw, alam na alam ng iilan sa atin ang ating pinagmulan. Bakit hindi natin baguhin ang mga bagay-bagay ngayon, paano? Sa sandaling marinig ito ng lahat, agad silang napukaw ng kanilang interes. Oh! Anong klaseng novelty ang meron ng kamahalan Kurlan? Bahagyang ngumiti si Kurlan at sinabing, ang lakas ng isang pamilya ay hindi lamang nakasalalay sa iilan sa atin. Napakahalaga rin ng lakas ng mga gwardya ng pamilya. Bakit hindi ngayon, hayaan na lang nating maglaban ang mga gwardya ng kanilang pamilya? Paano iyon? Sa sandaling marinig ito ng lahat, agad silang nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Ang hakbang na ito ay malinaw na nakatarget kay Mateo. Magandang ideya. Tama ang sinabi ng kamahalan Kurlan, ang lakas ng mga gwardya ng pamilya ay kumakatawan sa lakas ng isang pamilya sa malaking bahagi. Sa sandaling humina ang boses ni Kurlan, may agad na sumang-ayon. Ngunit nang marinig ito ni Luigi, natarante siya at magsasalita na sana, ngunit pinigilan siya ni Yufan.
Ngumiti si Yufan at sinabing, tama ang sinabi ng kamahalan Kurlan, sumasang-ayon si Yufan. Ikaw. Galit na sabi ni Luijin. Kumunat ang noo ni Yufan, at matalim na tumingin kay Luijin. Nanginig ang buong katawan ni Luijin ngunit hindi na siya nang ahas pang magsalita. Tila simple lang ang ganitong uri ng pagtitipon. Sa katunayan, ito rin ang lugar kung saan palihim na nagpupulong ang iba't ibang malalaking pamilya. Kung susuko ka sa oras na ito, tuluyan nang mawawala ang mukha ng fan family. Ngumiti si Kurlan at sinabing, dahil ganoon nga, 8 ang nandito. Bawat isa ay may 3 bantay sa bahay, maglalaban ng pares, hanggang sa matanggal lahat ang 3 tao. Dahil kompetisyon ito ng mga bantay sa bahay, dagdagan pa natin ng kaunti ang pusta. Gaya ng sinabi niya, kumuha si Kurlan ng isang maliit na bote. Sa loob ay puno ng parang paste na itim na sangkap. Nang makita ito ng mga gwardya ng guest house, agad na sumabog ang sunod-sunod na hiyawan. Ito ang Black Jade Profound Spirit Ointment. Ito ay isang banal na gamot na nagpapatibay ng katawan. Gamit ito, baka makalusot ako sa pagiging 3-star Fiend Commander. Hey! Akin itong Black Jade Profound Spirit Ointment. Kung sino man ang maglakas loob na agawin ako, kamatayan ang kalalabasan. Maging ang mga mata ni Mateo ay nagliwanag din. Ang Black Jade Profound Spirit Ointment na ito ay isang 2-star body tempering holy medicine. Ang kanyang body refinement realm ay palaging natigil sa grand completion realm ng unang transformation at patuloy na nabibigong makalusot. Gamit ang Black Jade Profound Spirit Ointment na ito, ang paglusot ay isang bagay na dapat asahan. Ngumiti si Hilde ng matamis at sinabing, dahil napakabukas palad ni Big Brother, hindi rin ako pwedeng maging masyadong kuripot, di ba? Itong Emerald Jade Metal Heart Pearl ang magiging taya ko. Sus Mariosep. Isa na namang bugzo ng malamig na paghinga ang kumalat. Kasabay ng paglabas ng bawat isa sa mga istaka, ang mga mata ng grupo ng mga gwardya sa bahay ay nagbuga ng inggit na naging walang kapantay na maalab. 1480. Sa harap ni Kurlan, 8 kayamanan ang inilagay. Ang bawat artikulo ay isang napakabihirang bagay. Ang 8 kayamanang ito ay ibibigay lamang sa 3 taong nasa unang ranggo. Matapos mapagdesisyonan ng lahat ang mga taong papasok sa field, hindi na sila dapat magpalit. Kung sila ay matalo, maaari silang magpatuloy sa pag-akyat sa susunod na round. Kung sila ay mamatay, 2 tao lamang ang maaaring sumagot sa hamon sa susunod na round, at iba pa. Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Malamig na sabi ni Kurlan. Wala. Natural na wala. Paulit-ulit na ikinakaway ng lahat ng mga gwardya ng bahay ang kanilang mga kamay, walang anumang pagtutol sa mga salita ni Kurlan. Ang ganitong uri ng mga patakaran ay napakabihirang mangyari sa mga rehiyon ng tao. Pero sa teritoryo ng mga halimaw na lahi, karaniwan lang ito. Aling laban ang walang nasugatan, walang nasawi, ay magiging isang kakaibang bagay sa halip. Ngunit ang pagnanais na patayin ang mga miyembro ng lahing demonyo ay hindi isang madaling bagay. Ang kaluluwa ng mga demonyo ang sentro ng lahi ng mga demonyo. Hanggat hindi nullipol ang kaluluwa ng mga demonyo, maaari silang muling mabuhay. Kaya naman, maliban na lang kung malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng mga halimaw, kung hindi lilito ang mga pagkawala ng buhay. Ang mga bantay na ito sa bahay ay pawang maengranding 2-star Fiend Generals. Hindi ganoon kadaling gawin ang sino mang gustong pumatay ng isa pang halimaw. Pagdating sa ganitong okasyon, ang mga disipulo ng 4 na malalaking pamilya ay naglalaban-laban sa dilim. Ang mga dinala nila ay natural na mga eksperto rin sa kanilang mga bantay sa bahay. At ang nag-iisang 2-star Fiend General na nakapagpagaling ay si Mateo. Masyadong halata ang intensyong ito ng pag-target. Ang kompetisyon ay may kabuoang 3 round. Sa pananaw ng ibang tao, halos wala ng posibilidad na makalampas si Mateo sa 3 round. Isang gwardya sa bahay na nakakuha ng posisyon batay sa kanyang hitsura, gaano kalakas kaya ang kaya niyang lakas? Starshine, kailangan yung 3 na gumanap ng mahusay maya-maya. Nakikita kong napakalakas ng lakas ng lahat. Kaya huwag niyong sirain ang reputasyon ng City Lord Manor. Sabi ni Kurlan sa isang gwardya sa tabi niya na may malalim na kahulugan.
Matagal nang sinundan ng Starshine na ito si Kurlan. Kaya paano niya hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin? Basta't makakasalubong niya si Mateo, dapat niya itong patayin. Kamahalan, siguradong gagawin ng Starshine ang lahat para hindi niya bibigwin ang inyong kamahalan, yumuko si Starshine at sinabing. Habang nasa panig na ito, bumulong si Luigi kay Mateo, Kuya Source Knight, kung hindi ka pa makakatapat sa hinaharap, umamin ka na lang. Marami pa namang eksperto si Kuya. Hindi matatalo ang ating fan family. Hindi nag-aalala si Luigi na direktang mapapatay si Mateo. Tutal, nagawa niyang patayin si Gordon, ang lakas niya ay hindi pa natatalo sa mga ordinaryong Grand Completion na 2 Starfield Generals. Pero itong mga bantay bahay sa harap, wala ni isa sa kanila ang pangkaraniwan. Hindi sapat ang lakas ni Gordon para tingnan sa harap nila. Ang dahilan kung bakit hinikayat ni Luigi si Mateo ay dahil sa paghanga sa potensyal nito, at hindi sa lakas nito. Ngumiti si Mateo at sinabing, si Miss Luigi ay makakaasa, alam na ni Source Knight ang gagawin. Ito ang lahat ng pasanin na ito, kaya hindi natin makuha ang mga kayamanang iyon. Kung hindi dahil sa batang ito na humihila pababa, siguradong mananalo tayo. Galit na sabi ni Lionel. Bata, kung may lakas ka ng loob, huwag kang mapunta sa mga kamay namin sa hinaharap. Kung hindi, makukuha mo yan. Nagngingit-ngit si Larvin at sinabing. Mayroong maliit na larangan ng pagsasanay sa looban na ito. Pagdating sa larangan ng pagsasanay, ibinunyag ni Lionel at Larvin ang kanilang mga ngipin kay Mateo. Sumulyap si Mateo sa kanya at walang pakialam na sinabi, sana ay hindi ninyo ako hilahin pababa maya-maya. Hihilahin ka pababa. Hahaha, napakabiro naman. Kung hindi dahil sa paglapit kay Miss Luigi, sa tingin mo ba ay may kwalifikasyon ka para tumayo rito? Tanong ni Lionel sabay tawa ng malamig. Inikat ni Mateo ang kanyang mga mata at sinabing, gago. Anong sabi mo? Agad na sumabog ang galit ni Lionel. Mabuti na lang at may alam pa si Larvin sa kanyang pag-uugali kaya dali-dali niya itong hinayla, sabay sabing, sige, hindi ito ang tamang oras para mag-away. Kung ano man ang problema, bumalik ka na at ayusin mo na. Tinitigan ng masama ni Lionel si Mateo at sinabing, tandaan mo yan para sa akin, makukuha mo rin yan pagbalik natin. Huwag mong isipin na kaya mong maging masungit at walang pigil habang tinatakpan ka ni Miss Luigi. Ang 4 na dakilang pamilya ng Capone Capital City ay ang pamilya Ka, ang pamilya York, ang pamilya Mo, at ang pamilya Fan. Ang kalaban ng pamilyang Fan sa unang round ay ang mga bantay ng pamilyang Yoran. Nang makita ng 3 tao ang eksenang ito, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng paghamak at bahagyang natawa, hey, ang swerte talaga, nakabunot ang 3 ugok. Hindi pa nga sila lumalaban at sila na ang unang nakikipaglaban. Haha, si Young Master Yoren din ang humahabol kay Miss Luigi. Ngayon lang, inutusan niya akong paksay ng punk na ito. Iwan mo sa akin ang batang ito, tiyak na pauuwiin ko siya. Hey, Navi, alam mo talaga kung paano pamuna ng madaling punteria. Bilasan mo. Dalian mo at tulungan mo kami kapag tapos ka na. Tama. Sunod-sunod na nagsalita ang 3 tao, at direktang sinentensyahan na ng kamatayan si Mateo. Ang labanang ito na binubuo ng 3 tao ang siyang namamahala, ang pinakasimula ay 3 laban sa 3. Kung may isang panig na natalo o namatay, ang nagwagi ay makakasali sa 2 pang grupo, na bubuo ng sitwasyong 2 laban sa 1, hanggang sa matalo ang isang panig. Kaya naman, kung mayroong isang eksperto na ang lakas ay talagang namumukod-tangi, makakakuha sila ng malaking kalamangan. Tumingin si Navi kay Mateo at sinabing may mapangot siyang tingin, gumising ka na, bata, wala kang pagkakataong aminin ang pagkatalo. Muling inikot ni Mateo ang kanyang mga mata at walang imak na nagsalita, bakit ang daming mga hanggal? Hey, batang may labaha. Maya-maya, tingnan mo kung paano ka mamamatay. Sabi ni Navi nang may malamig na ngiti. Pinagmasdan ni Yoren ang kanyang eksena ng may interes at sinabi kay Dan York sa tabi niya nang nakangiti, Kuya, sa tingin mo ba ay direktang aaminin ng punk na ito ang pagkatalo sa bawat round? Ngumiti si Dan York at sinabing, sa tingin mo ba ay hahayaan siyang makababa ng entablado ng buhay ni Kurlan?
Madilim ang tingin ni Yoren habang sinasabi niya, pabaya at bulag na nilalang, na manggahas talagang magplano kay Luijin. Sana ay tuluyan na siyang patayin ni Navi. Unang round ng laban, simulan na. Sa pagkakataong ito, direktang sigaw ng bantay ng sambahayan ng City Lord Manor. Swoosh! Sus Mariosep! Hindi pa humihina ang boses, para lamang makita ang isang bahid ng malamig na liwanag na dumaan. Malinaw na nakatayo pa rin sa kinatatayuan ang katawan ni Navi, ngunit ang malamig na liwanag ay dumaan na sa katawan ni Mateo. Nang makita ni Yoren ang sitwasyon, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa, hahaha. Masyado siyang mahina. Hindi niya kayang harangan kahit isang galaw. Luijin, itong bantay mo sa bahay ay talagang napakahina. Pero mabilis na nawala ng sigla ang malakas na tawa ni Yoren. Dahil natuklasan niyang walang sumasagot sa kanya. Ang awkward naman ng tawang ito. Hindi maintindihan ni Yoren. Nang muling tumingin sa lugar ng pagsasanay, agad na sumilay ang kanyang ngiti. Hindi ko alam kung kailan talaga nagpalit ng posisyon sina Mateo at Navi. At si Mateo ay ganap na ligtas. And ngayon lang, after image lang ba yun? Sa isang kisap mata, ang dalawang tao ay talagang nag-teleport, nagpalitan ng posisyon. Ipinapahiwatig nito na ang nakita niya kanina ay parehong mga imahe pagkatapos ng kamatayan. Kalimutan mo na si Navi, bakit ganoon din si Mateo? Sumulyap si Dan York sa kanyang nakababatang kapatid at bumaantong hininga, matagal na kitang sinabihan na mag-cultivate pa, pero ayaw mong makinig. Dahil dito, nawalan ka ng malay, di ba? Mabuti na lang at lahat ay nasa gitna ng pagkabigla. Hindi inaasahan ng lahat na ang isang middle level na 2-star Fiend General ay kayang makasabay sa isang grand completion na bilis ng isang 2-star Fiend General. Bukod pa rito, ang bilis ay malinaw na ang galing ni Navi. Kahit na ang lakas ni Yoren ang pinakamahina sa grupong ito, siya, sa anumang paraan, ay isang mahusay na 2-star Fiend General. Kahit siya ay hindi makasabay sa bilis ni Navi, ngunit nakasabay si Mateo. Hindi kaya sinasadya. Kumunat ang noo ni Kurlan at sinabi. Pero ngumiti si Hilda at sinabing, sentimo, sok, parang. Medyo interesante. Mas nagiging interesado na ako kay Little Brother. Sentimo. Hindi na isa katuparan ang hakbang ni Navi, sukdulan ang kanyang kalungkutan. Napakagaling na binata, pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Navi at sumugod papunta kay Mateo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.